Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naliwanagan si Mateo tungkol sa dakilang daw sa pamamagitan ng alchemy at binuo ang Chaos 7 span canon. Natural din na mas lumayo pa siya sa landas ng alchemy. Pagkatapos ng 10 Direction 7 Season Art, nilikha ni Mateo ang Chaos Heavenly Star Art gamit ang Chaos 7 span canon bilang pundasyon. Lalo na pagkatapos ng huling paggamit ng Great Dao Heavenly Melody, ang alchemy skill na ito ay lalong naging mahirap unawain. Sa sandaling magamit ito, magti-trigger ito ng Great Dao. Biglang bumuhos ang aura ng dakilang Dao sa kalderong panggamot ng walang humpay. Bumalik sa katahimikan ang lahat. Ang malabong tingin ni Serena ay sa wakas ay nakabawi na ng linaw. Ngayon lang. Anong nangyari? Kay misteryosong pakiramdam. Pakiramdam ko. Parang may naintindihan ako. Gulat na sabi ni Serena. Napakahiwagang pakiramdam. Malinaw na hindi ko alam kung paano magpino ng mga table tasks, pero bakit pakiramdam ko ay parang alam ko na kung paano magpino ng mga table tasks. Ngayon lang. Ano ba ang nangyari? Kay gandang teknik ng alchemy. Tila lahat ay nakaranas ng panandaliang panaginip. Ngayon, pakiramdam nila ay nagising sila mula sa isang panaginip. Itinuro ni Mateo ang medicinal pill sa jade box at sinabi kay Serena, iyong Gale Celestial Stone Pill, bayaran mo. Nang sandaling tiningnan ito ni Serena, nanlaki ang mga mata niya. Ito. Paano ito posible? Tugatog ng langit. Konti na lang, konti na lang. Ikaw. Tao ka pa rin ba? Unti-unting tumaas ang tono ng boses ni Serena. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng peking gamot. Talagang pinino ng lalaking ito ang isang peak heaven grade na Gale Celestial Stone Pill. Bukod pa rito, ito pa nga ang unang beses niyang nagpino. Pakiramdam ni Serena ay hindi niya lubos na maiangat ang kanyang ulo. Lahat ng nasa harap niya ay tila hindi kapani-paniwala. Pinanood niya mismo si Mateo sa pagpino ng mga tableta. Hinding-hindi ito maaaring pabulaanan. At saka, yung mahiwagang pakiramdam kanina lang, ano bang meron? Tumingin si Serena kay Mateo, pakiramdam niya ay napaka-misteryoso ng binata. Man! Ito ang unang beses na pinipino ko ito. Medyo hindi pa rin ako pamilyar sa tableta. Maaari mong iwanan ang isa pang medicinal embryo dito. Bukas, tutulungan kitang pinoy muli. Dapat ay maabot nito ang divine grade, malamig na sabi ni Mateo. Gumamit si Serena ng titig na parang nakakita ng multo para tignan si Mateo. Hindi niya talaga mahanap ang mga salita para ilarawan ang pagkamangha sa kanyang puso ngayon. Kailan naging ganito kakaraniwan ang mga refined divine grade medicinal pills? Sa sandaling ito, ang mukha ng tindero ay nagpakita ng pulang liwanag, mukhang nasa sabik. Hindi niya talaga akalain na ang bagong binata na ito ay isang eksperto pala na sumusunod sa sarili niyang payo. Hindi, teka, napaka-expert talaga niyan. Anong klaseng eksperto ang makakapagpino ng mga divine grade na medicinal pills tulad ng mga repolyo? Kahit ang mga 4-star alchemy god ay hindi rin kayang gawin iyon, di ba? Sa oras na ito, nadama niya na ang karatulang ito na ipagkakaloob ang lahat ng kahilingan, ay tunay na katanyagan kasunod ng tunay na tagumpay, na naaayon sa reputasyon nito. Sa buong panahon, halos patay na ang Miracle Hand Parlor. Pero malinaw sa tindero na ang Miracle Hand Parlor ay malapit nang maging pinakasikat na tindahan ng gamot sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Nakita na ng lahat, di ba? May tunay na kakayahan ang ating Panginoong Crosswell. Tandaan ninyong lahat. Lahat ng kahilingan ay ipagkakaloob. Sa hinaharap, kung mayroon mang pangangailangan ang lahat, huwag mag-atubiling pumunta sa Miracle Hand Parlor. Maggagabi na, maaari nang maghiwa-hiwalay ang lahat. Sabi ng tindero habang nakangiti ng abot tainga. Lahat ay nakaranas ng walang hanggang pagkabigla at nilisan ang Miracle Hand Parlor. Ibinuka ni Serena ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Tumingin si Mateo kay Serena at naghihinalang nagtanong, ano? Hindi naman siguro wala kang Divine Essence Stones, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Serena at bigla siyang ngumiti at sinabing may pangungutya, ito. Nagmamadaling lumabas. Bakit hindi? Paano kung ganito?
Nakikita kong kulang din sa tauhan ang maliit mong tindahan ng gamot. Magiging albularyo ako para sa iyo. Tiningnan ni Mateo si Serena ng may kahulugan at sinabing, gusto mo bang matuto ng alchemy mula sa akin? Agad na naging fangirl si Serena. Hinaila ang kamay ni Mateo at ininda ang sarili, sabay sabi, ang galing mo talaga sa pill refinement. Iniidolo kita ng husto. Natuklasan ko na. Umibig na ako sa alchemy. Tinabig ni Mateo ang kamay niya at sinabing may naiinis na tingin, anong kinalaman ko sa pag-ibig mo sa alchemy? Ibigay mo sa akin ang pera. Hindi naman sasakam sa pera si Mateo, kundi masyadong malaki ang kanyang kasalukuyang gastusin. Ang halaga ng mga gamot na nasa ikatlong ranggo ay malayo sa maihahambing sa mga gamot na nasa unang ranggo at ikalawang ranggo. Ang mga gamot na espiritu ng isang medicinal pill tulad ng Gale Celestial Stone Pill, ang presyo ay malamang na magkakahalaga ng ilang milyong Divine Essence Stones. Sa kanyang paglalakbay, para makapagsaliksik ng mga gamot na nasa ikatlong ranggo, gumastos na siya ng hindi bababa sa mahigit 1 bilyong Divine Essence Stones. Kung ay dadagdag pa ang gastos sa paglipad habang nasa biyahe, 2 hanggang 3 bilyong Divine Essence Stones na lang ang natitira sa kanya ngayon. Mukhang napakalaking halaga iyon. Sa totoo lang, nakakaubos na ito ng hindi gumagawa. Kaya, ang perang dapat singilin, natural lang na dapat niyang singilin kay Serena. Nakakatakot ang 8 milyon para makabili ng medicinal pill. Sa totoo lang, hindi naman ito maituturing na mahal para sa mga divine grade medicinal pills. Dahil hindi talaga ito mabibili. Kahit ang mga 4-star alchemy gods ay hindi kayang pinuhin ang divine grade medicinal pill ng Gale Celestial Stone Pill. Sabi ni Serena na may sama ng loob, mabahong lalaki na walang pakialam sa panliligaw. Gusto mo ng pera? Wala. Gusto mo ng buhay ko? Meron. Bahala ka. Habang sinasabi niya ito, direktang sumugod si Serena patungo sa gamot. Hindi inaasahan, mas mabilis pa pala si Mateo kaysa sa kanya, direktang itinago ang medicinal pill at medicinal embryo. Kung wala kang pera, itatago ko itong 2 medicinal pills. 2 Gale Celestial Stone Pills, hindi dapat bababa sa 8 milyon ang presyo, malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Serena at sinabi niya, ikaw. Hindi pwede. Hindi mo maaalis ang gamot na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, kahit bigyan mo pa ako ng higit pa, ibabalik ko pa rin sa iyo. Sabi ko 8 milyon, ibig sabihin 8 milyon. Hindi ako tatanggap ng kahit 1 sentimo pa mula sa iyo. Galit na sabi ni Serena, hindi pwede. Matagal ko nang kinokolekta ang mga spirit medicine ng Gale Celestial Stone Pill. Para sa kuya ko yan, hindi mo pwedeng ibenta. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, wala akong pakialam dyan. Nagngingit-ngit si Serena at sinabing, ikaw ang pumihil sa akin. Mag-ingat ka sa espada ko. Pagkatapos magsalita, sinaksak ni Serena si Mateo gamit ang isang espada. Clank! Nanatiling matatag si Mateo, marahang pinitik ng daliri ang patag na bahagi ng espada, direktang itinutok ang mahabang espada hanggang sa dumulas ito palabas ng kamay. Nagulat si Serena hanggang sa manhid ang kanyang pulso at nagulat siyang nagsalita, halimaw ka ba? Ang lakas ng alchemy ay napakakas, ang martial arts ba ay ganito rin kalakas? Si Serena ay isang origin deity. Hindi ko sinasabing isa siya sa pinakamagaling sa mga kapantay niya, pero hindi rin siya ang kayang basta-basta talunin ng isang origin deity na nasa unang yugto pa lang. Pero bahagya lang na inikat ni Mateo ang kanyang espada at inilipad ito. Kapag talagang gumawa na ng hakbang ang lalaking ito, gaano kaya ito kitikot? Kahit pa alchemy o martial arts, si Serena ay palaging may tiwala sa kanyang talento. Hindi siya masyadong masipag sa paglilinang, ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay. Hanggang ngayon, nakasalubong niya si Mateo. Winasak ng mapang-ipang lalaking ito ang kanyang tiwala sa sarili. Pero hindi siya nagustuhan ni Mateo at malamig na sinabi, sige. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Serena at padyak-padyak ang mga paa habang galit na sinabing, sige, babayaran ko. Narito, may 4 na milyon dito, lahat para sa iyo. Ngayon, wala na akong pera at wala nang mapupuntahan. Kailangan mo na akong tanggapin. Ray, bitawan mo ako. Bilasan mo akong bitawan. Ikaw. Anong gagawin mo? Diretso ni Mateo na binuhat si Serena at naglakad palabas ng pinto. Putok.
Wala ni Katie na intensyon si Mateo na maging mahabagin sa mga babae, at direktang itinaboy si Serena. 1542. Pagbibigyan ba lahat ng kahilingan? Hey! Walang hiya talaga ang yabang. Ang matandang ito ay matagal nang nasa alchemy at hindi pa rin nangangahas na magsalita ng ganito kalaki. Hindi mo na kailangang puntahan at pakialaman siya. Sa loob ng ilang araw, mababasag na ang karatula nila. Kumalat ng mabilis ang balitang ipagkakaloob ng Miracle Hand Parlors ang lahat ng kahilingan, at mabilis na kumalat ang balitang ipagkakaloob nito ang lahat ng kahilingan. Nabalitaan agad ni Faustus ang tungkol sa Miracle Hand Parlor na ito. Ngunit tungkol sa karatula na, "Will granted all requests," nangutya siya. Sa mundong ito, mayroon talagang isang taong nang-ahas na sabihing kaya niyang ibigay ang lahat ng kahilingan. Master, wala ka na bang pakialam? Nabalitaan kung may nakakita na ang presiding alchemist ay talagang nagpino ng isang rank 3 divine grade divine peel. Sabi ng manager. Natawa si Faustus nang marinig iyon at sinabing, rank 3 divine grade divine peel. Isang bagay na kumakalat ng mali, pinaniniwalaan mo rin. May isang taong kayang pinuhin ang rank 3 divine grade divine pills na nasa loob ng isang maliit na tindahan ng gamot sa lungsod na ito sa Timog. Pero sabi ng manager, "Guro, ang sabi ko. Kaya ba ang batang iyon ang nagpagaling kay iyong tiyan? Ang Miracle Hand Parlor na iyon ang kasalukuyang negosyo ng Thunderclap Gang." Nanigas ang ekspresyon ni Faustus, at agad na naging napakapangit. Gayunpaman, posible talaga iyon. Humph! Hindi ba't napakagaling niya? Kung gayon, magpapadala tayo ng malaking regalo. Gusto kong makita kung paano niya ibibigay ang lahat ng kahilingan. Sabi ni Faustus nang may malamig na ngiti. Interesado rin sina Yubal at Josh, ang punong himpilan ng Sun Moon Gang, sa bagong tatag na Miracle Hand Parlor na ito. Nagtanong na ako, sinentensyahan na ni Master Faustus si yung tiyan ng kamatayan. Parang binuhay siyang muli ng batang ito na bagong dating mula sa Miracle Hand Parlor. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yubal. Ang batang ito na bigla na lang sumulpat ng walang kamalay-malay ay sumire pala sa kanilang magandang pagsasama. Si yung tiyan ng kanang kamay ni Orb-il. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan sa Thunderclap Gang. Hindi niya inaasahan na si yung tiyan ay talagang nailigtas ng isang tao sa huli. Bukod pa rito, siya ay umaapaw pa sa sigla ngayon, kaya paanong hindi ito magagalit kay Yubal? Ngumiti si Josh at sinabing, ang yabang naman ng batang ito. Huwag mong pag-usapan si Master Faustus, kahit ang mga master na nasa loob ng lungsod ay hindi nangangahas na maglagay ng ganoong karatula. Sabi ni Yubal, hey, bata pa rin naman siya sa huli. Iniligtas si yung tiyan, akala niya isa na siyang alchemy divine physician. Nabaliw ang batang ito sa kagustuhang sumikat, di ba? Sabi ni Josh, dahil gusto niyang sumikat, tulungan natin siya. Nagpalitan ng tingin ang dalawa na nagpapakita ng isang makahulugang ngiti. Tiningnan ni Serena si Mateo na kasalukuyang sinusuri ang pulso ng mga tao, isang bahid ng pagkahumaling ang makikita sa mga mata nito. Kaedad lang ba talaga niya ang lalaking ito? Bakit siya kahanga-hanga sa ganitong antas? Nitong mga nakaraang araw, sinundan niya si Mateo, at naging isang munting albularyo na nagbibigay ng mga reseta at pinong gamot. Pero, wala naman talaga siyang reklamo. Sa kabila ng walang katapusang pang-aasar niya, sa wakas ay pumayag si Mateo na manatili siya. Nang kumalat ang balita ng karatula tungkol sa pagtupad ng lahat ng kahilingan, natural lamang na hindi na nakapagpigil ang mga bisitang dumalaw. Sa pagitan nito, natural na mayroong ilang mga komplikado at bihirang mga sakit, at mayroon ding ilang mga martial artist na malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Pero pagdating sa harap ni Mateo, wala ni isa ang talagang nakapagpatigil sa kanya. Masasabing, pinapagaling nito ang sakit nang yumapekto ang gamot. Hindi talaga biro ang karatula na yung will grant all requests. Kahit papaano hanggang ngayon, hindi pa nangyayari ang isang sitwasyon na maaaring magpagulo kay Mateo. Mataas na ang pamantayan ni Serena sa alchemy. Karamihan sa sitwasyon dito, kaya niya itong lutesin. Pero may mga pagkakataong ganoon kaliit na wala talaga siyang magawa. Gayunpaman, may kapangyarihan si Mateo na gawing mahiwagang bagay ang isang bulok na bagay. Hanggang ngayon, wala pang aksidenteng naganap. Bukod pa rito, halos kayang gawin ito ni Mateo ng perpekto sa bawat pumunta sa Miracle Hand Parlor.
Hinaplos ni Serena ang sarili niya at tinanong ang sarili, kahit ang mga taong kaya niya, hindi niya ito kayang gawin ng kasing husay ni Mateo. Hindi, dapat sabihing mas malala pa. Hindi talaga tao ang lalaking ito. Sa loob ng ilang araw, lubusan nang nasakop ni Mateo si Serena. Kahit na ang laki ng yabang ng lalaking ito, ang yaman niya talaga para magyabang. Sabi ni Serena sa sarili. Tumingin si Little Abby kay Serena, pakiramdam niya ay hindi na nito lubos na nakikilala ang kanyang nibini. Ito pa rin ba ang walang batas at palabiro na binibini na iyon? Nitong mga nakaraang araw, ang kanyang batang Panginoon ay naging mabait na parang isang munting katulong sa harap ni Master Crosswell. Kung hilingin ni Master Crosswell na pumunta sa silangan, tiyak na hindi siya maglalakas loob na pumunta sa kanluran. Kahit ang amo ng dalaga ay walang ganitong kakayahang supulensya. Gayunpaman, si Master Crosswell ay talagang napakagaling. Tila. Mas kapani-paniwala pa kaysa sa Panginoon ng dalaga. Lumayo kayo. Lumayo kayong lahat dahil sa akin. Gusto ko nang magpatingin sa doktor, kaya tumakbo ang iba papunta sa likod. Bigla, 3 hanggang 5 matipunong lalaki ang sumugod papasok sa Miracle Hand Parlor, dahilan para mapalabas ang lahat ng tao. Putok. Diretsyong hinampos ng matipunong lalaki sa unahan ang mesa gamit ang palad, nabasag ang mesa at masiglang sinabi, "Brat, asikasuhin mo muna ako." Nakapikit si Mateo, binabasa ang pulso ng isang tao. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga talukap at walang pakialam na sinabi, "Hindi na magagamot ang sakit mo, umalis ka na." Natigilan ng matipunong lalaking iyon at sinabing, "P***, mo, hindi mo man lang idinilat ang mga mata mo, paano mo nalaman na hindi magagamot ang sakit ko? Hindi ba't sinasabi mong ibinibigay mo ang lahat ng kahilingan? Aba, panloloko yan. Babasagin ko ang karatula mo ngayon din. Sino ang nag-uutos sa iyong manloko ng tao?" Maingat pa ring sinabi ni Mateo, "Hindi magagamot ang katangahan, ang kailangan lang ay muling pagkakatawang tao." Hahaha. Agad na kiniliti ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Namula ang mukha ng matipunong lalaki at sumigaw, "Tumahimik kayo para sa tatay mo." Kung sino ang maglalakas loob na tumawa ulit, hindi ka napapatawanan ng tatay mo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat ay matinong na tahimik. Nakilala ng lahat kung sino ang matipunong lalaking ito. Siya ang ika-6 na pinuno ng Silver Feather Gang, si Brent, isang lalaking pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Kung sinabi niyang pumatay ng tao, hindi iyon biro sa iyo. Bata, ang lakas ng loob mo na lokohin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Itinuro ni Brent si Mateo, na inaabot na ang ilong nito. Mahinahong sinabi ni Mateo, "Wala kang pakialam kung sino ka, pumunta ka sa likod at pumila." Ang mga taong nanggugulo rito, walang dapat pretuhin ng walang pagbubukod. Muntik nang matanggal ni Brent ang hawakan nang biglang pumasok ang isang malaking lalaki mula sa labas. "Brent, nang-ahas ka bang manggulo sa teritoryo ng aming Thunderclap Gang? Naniniwala ka ba na lilipulin kita ngayon din?" Ang malaking lalaking ito ay walang iba kundi si Heath. Nabalitaan niyang nagmamadaling pumunta si Brent sa Miracle Hand Parlor, kaya agad niyang pinapunta ang mga tao roon. Umikot ang mga mata ni Brent at nakangiting sinabi, "Hindi naman nagkakaproblema ang tatay mo. Pumunta ang tatay mo para magpatingin sa doktor ngayon. May kapatid akong may kakaibang sakit na hindi na magagamot kahit anong mangyari." Nang marinig namin na ipagkakaloob ng Miracle Hand Parlor na ito ang lahat ng kahilingan, pumunta kami para magpatingin sa doktor. Nang marinig iyon ni Heath, hindi sinasadyang nagkunot ang noo niya at tumingin sa stretcher na dala ni Brent. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakahiga sa stretcher, mapuputing kutis, nakalubog ang 2 mata, at naghihingalo na. Malinaw sa puso niya, talagang pumunta ang lalaking ito para maghanap ng gulo. Malamang na hindi ganoon kadaling gamutin ang sakit na ito. Kung gayon, ano ang meron dito? Itinuro ni Heath ang nabasag na mesa at sinabi sa malalim na boses. Malamig na sabi ni Brent, "Hindi ba ako nag-aalala para sa kaligtasan ng kapatid ko at medyo nababalisa?" Malamig na sabi ni Mateo, "Gusto kong magpatingin sa doktor, pumila. Kung hindi makakita, maligaw ka." Malamig na sabi ni Brent, "Humph. Ang dami pa ring tao sa harap. Kung mamamatay ang kapatid ko, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad?" Walang pakialam na sabi ni Mateo, "Kung mamamatay siya, ano ang kinalaman nito sa akin?
Teritoryo ko, ako ang tatawag. Ang pagpila ang patakaran ko rito. Hindi kita makikita. Maaari ka nang maligaw. 1543. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brent. Sa wakas, sumingot siya ng malamig at pumunta sa likuran upang pumila ng masunurin. Nilinaw ng amo, ang mahalaga ay basagin ang signboard, hindi ang manggulo. Sa mga salita ng punong pinuno, dahil nang ahas silang maglagay ng karatula na magbibigay daan sa lahat ng kahilingan, dapat nilang makayanan ang pagkakalantad sa mga elemento. Ang lalaking nasa stretcher ang malaking regalong maingat na inihanda ng amo. Nang makita ni Heath na umatras si Brent, dahil sa maayos na pag-uugali, lalo pa siyang nakaramdam ng masamang kutob. Ang ugali ni Brent ay halos kapareho ng sa kanya, pareho silang mainipin at mainitin ang ulo. Karaniwan, matagal na siyang nakikipagtalo. May kakaiba siguro kung bakit ganito ka-abnormal ang mga bagay-bagay. Malamang hindi madaling gamutin ang lalaking nasa stretcher. Tumingin si Heath kay Mateo nang may pag-aalala at natuklasan niyang normal lang ang ekspresyon ni Mateo at tila wala itong pakialam. Kahit na malaki ang tiwala niya kay Mateo, para sa isang alchemist, normal lang na hindi malaman ang isang bagay. Ang paggamot sa isang kakaiba at mahirap na sakit ay hindi nangangahulugan na siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang pagkagamot ni Mateo kay yung tiyan ay hindi nangangahulugang kayanan niyang gamutin ang lahat. Tungkol naman sa pagsasabit ni Mateo ng plate na ito, hindi pa rin ito sinasang-ayunan ni Heath. Hindi lang siya, pati na ang kanilang amo, lahat sila ay medyo nag-aalala. Tutal, kapag nailagay na ang plate na ito, hindi lang isa o dalawang tao ang masasaktan nila. Malamang, ang buong lungsod sa Timog, maging ang buong alchemist ng lungsod ng imperyo ay hahanap ng gulo. Serena, gumawa ka ng sopas na panggamot ayon sa race 8 na ito at ipainom mo sa kanya. Casual na sumulat si Mateo ng race 8 at inutusan si Serena na umalis at gawin ang mga dapat gawin. Sige. Tuwang-tuwa na tumayo si Serena at tinanggap ang race 8 mula sa mga kamay ni Mateo, at magalang na pinakuluan ang gamot. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mabigla ng husto. Ang babaeng ito ay isang middle stage origin deity, na talagang inuutusan ni Master Crosswell. Kung titingnan ang itsura ng dalaga, tila nasisiyahan pa nga ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala pa rin ni Mateo ang estandarte ni Serena. Bagamat medyo padalos-dalos, isa talaga siyang mahusay na batang supling na may napakataas na antas ng pag-unawa. Ang paggawa ng gamot gamit ang kanyang middle rank 3-star alchemy god status ay natural lamang na pag-aaksaya ng mga mahuhusay na tao para sa mga walang kwentang gawain. Susunod. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Sa oras na ito, isa pang grupo ng mga tao ang dumagsa. Nang makita ang grupo ng mga taong ito, lalong kumunat ang noo ni Heath. Ang dumating ay ang ikalimang pinuno ng Sun Moon Gang, si Dogan. Sa likod ng grupong ito, may isinama na isang mukhang hanggal na binata, na naglalaway. Nang makita ang hanggal na ito, biglang nanlumo ang puso ni Heath. Natural niyang nakilala ang hanggal na ito. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Chen sa loob ng impluwensya ng Sun Moon Gang, si Ping Chen. Mula nang ipanganak, si Ping Chen ay isang hanggal, hanggang ngayon. Bihirang magpakita ng mga hanggal ang mga anak ng mga makapangyarihang tao sa deity realm. Pero si Ping Chen ay isang hanggal. Dahil ang pinuno ng pamilyang Chen ay mayroon lamang isang anak na lalaki, upang gamutin ang kapansanan sa pag-iisip ng anak na ito, ang mga Divine Essence Stone na ginamit niya ay isang napakalaking figure. Ang mga nangungunang alchemist sa mga kalapit na lungsod, kabilang si Master Faustus, ay nakapaggamot na kay Ping Chen dati, ngunit lahat sila ay walang magawa. Sinasabing si Ping Chen ay ipinanganak na hindi kumpleto ang kanyang banal na kaluluwa, at iyon ang dahilan kung bakit mababa ang antas ng kanyang pag-iisip. Ngunit dahil sa likas na kakulangan ng banal na kaluluwa, ito ay isang karamdaman na nahihirapang malampasan ng lahat ng alchemist. Paano ito naging ganoon kadaling gamutin? Kalimutan mo na si Faustus, kahit pa dumating ang isang 4-star alchemy god, wala rin silang magagawa. Sumimangot si Heath at sinabing, Dogan, gusto mo ring sumama at manggulo. Pero iba si Dogan sa pagiging padalos-dalos ni Brent Chen at nakangiting sinabi, anong sinasabi mo? Sikat na ngayon itong Miracle Hand Parlor. Ihahatid ko si Boss Chen para magpatingin sa doktor. Paano masasabing nagdudulot ito ng gulo? Pero,
Kung pagbibigyan nito ang lahat ng kahilingan at peke ang karatula mo, hindi rin ito matatanggap ng lahat, di ba? Ang barahan na kanyang nilero, kasama na ang kay Brent kanina, ay nagdulot ng pangungutya mula sa lahat. Nagngingit-ngit si Heath at sinabing, Dogan, malinaw na naghahanap ka ng mali rito. Ipinanganak si Ping Chen na hindi kumpleto ang kanyang banal na kaluluwa, wala talagang lunas. Dinala mo siya rito, ano pa nga ba iyon kung hindi may itinatagong motibo? Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Dogan at nakangiting sinabi, Heath, hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Ibibigay mo ba ang lahat ng kahilingan, ang 4 na salitang ito, para lang ba sa kasiyahan? Ngayon, mayroon tayong kahilingan para kay Master Crosswell, hindi ba dapat ay pumayag siya? O baka naman niloloko lang ng karatula ng Miracle Hand Parlor mo ang lahat? Hindi napigilan ni Heath ang mabulunan, nawalan siya ng masabi sa sinabi ni Dogan. Pakiramdam niya ngayon ay binabaril lang ni Mateo ang sarili niyang paa rito. Ang pagsasabit ng ganoong click, hindi ba't nagbibigay ito ng dahilan sa mga tao para kumilos? Hindi pa siya nakakaisip ng paraan para sumagot ng may dumating na naman na sunod-sunod na mga tao. Nako, ang sikip naman nitong maliit na tindahan ng gamot ngayon. Sabi ng nasa unahan ng may mapaglarong ngiti. Ang taong ito, natural lang nakilala rin siya ni Gabriel. Siya ay tinatawag na Howran at may malapit na relasyon kay Daihol. Habang nakatingin sa taong dinala ni Howran, ang ekspresyon ni Heath ay naging malungkot ng husto. Tiyak na pumunta ang lalaking ito para kay Faustus. Ang pagkilos ni Faustus ay naiiba sa ibang taong gumagawa ng galaw. Siya mismo ang pinakamataas na 3-star alchemy god. Pamilyar na pamilyar siya sa alchemy. Kung anong sakit ang madaling gamutin, kung anong karamdaman ang hindi madaling gamutin, talagang malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay. Kilala rin siya ni Heath na taong dinala ni Howran. Siya ang pamangkin ni Howran na nagngangalang Justin. Ilang taon na ang nakalilipas, nagtungo si Justin sa isang mystical na kaharian upang maghanap ng mga kayamanan at muntik ng makatakas. Ngunit mula noon, hindi lamang niya tuluyang nawala ang kanyang cultivation, tila nawala rin ang kanyang buong pagkatao, at naging isang naglalad na bangkay. Mataas ang pagtingin ni Howran sa pamangkin na ito. Dinala pa niya si Justin para hanapin si Faustus noon, ngunit hindi nalaman ni Faustus ang dahilan ng kanyang problema. Kalaunan, inimbitahan pa ni Faustus ang iba pang eksperto sa alchemy sa kanlurang lungsod at hilagang lungsod para tingnan ito. Walang nakakita ng anumang problema. Kaya naman, nagpatuloy ito ng ilang taon. Nag-aalab ang puot sa puso ni Heath. Hindi rin naman nasaktan ni Master Faustus ang kanilang Thunderclap gang. Si Mateo lang ang natira sa kanila maliban sa second brother. Kailangan pa bang maging ganito? Maaari kayang kailangan nilang panoorin na lang ang pagkamatay ng ikalawang kapatid. Galit na galit talaga sa kanila itong si Master Faustus dahil sa selos. Dahil dito, labis na nagalit si Heath. Gumastos sila ng maraming Divine Essence Stones para ipakita ang paggalang sa magulang kay Faustus nitong mga nakaraang taon. Hindi nila inaasahan na bigla na lang siyang naging masungit. Isa pa, nag-appointment ba ang grupo ng mga lalaking ito para magkasamang maghanap ng gulo ngayon? Gustong-gusto ni Heath na itaboy ang lahat ng mga lalaking ito. Sinulyapan niya si Mateo nang may pagtataka, ngunit natuklasan niyang si Mateo ay abala at walang pakialam sa mga taong ito. Si Master Crosswell ba ito? Tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga bata, ibibigay ang lahat ng kahilingan. Hey, kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Natatawang sabi ni Howran. Kahit sino ay maaaring makahalata sa sarcasmo sa mga salitang ito. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Ang Heavenly Fragrance Parlor, 5-Flavor Pavilion, at iba pa, ang mga sikat na pangunahing tindahan ng gamot sa timog na lungsod ay pawang nagpadala ng mga tao rito. Ang ilan ay naghahanap ng mga tableta, ang ilan ay nagpapagamot ng mga karamdaman. Ngunit walang duda, lahat ng mga ito ay ilan sa mga lubhang mahirap, kakaiba, at masalimuot na karamdaman. Ang mga pangunahing tindahan ng gamot na ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng 3 malalaking pamilya, at napakalakas ng kanilang lakas. Kahit na ang kanilang namumunong alchemist ay hindi kasing kahanga-hanga ni Faustus, hindi rin sila nalalayo. Tila sumang-ayon ang mga taong ito, kaya't lahat sila ay nagtipon sa Miracle Hand Parlor.
Malinaw na ang ibibigay ang lahat ng kahilingan ni Mateo ay nagdulot ng galit ng publiko. Nang makita ni Heath ang eksenang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit ng ulo. Binuksan niya ang pinto at nagnenegosyo, wala na siyang dahilan para itaboy ang mga tao. Ano ba itong ginagawa ni Master Crosswell? Ito. Nakakaakit talaga ito ng agro. Paano pakikita ang Thunderclap Gang sa South City sa hinaharap? Halos mabaliw na si Heath. Pero sa tabi, medyo natutuwa si Serena sa eksenang ito, ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Mateo, gustong makita kung ano ang gagawin nito. 1544. Sa Dairy Hall, matagal nang naghihintay si Faustus sa balita roon. Nang marinig ni Faustus ang tungkol sa sitwasyon ng Miracle Hand Parlor, labis siyang natuwa. Hindi inaasahan ng matandang ito. Galit na galit ang batang ito. Gusto kong makita kung paano niya lilinisin ang kalat ngayon. Nakangiting sabi ni Faustus. Labis din na nagulat ang manager sa sitwasyong ito ngayon. Hindi niya inaasahan na sa 6 na pangunahing puwersa ng lungsod sa Timog, ang 3 malalaking pamilya at 2 pangunahing gang, ay pawang gagawa ng hakbang laban sa isang maliit na Miracle Hand Parlor. Pero sa pag-iisip tungkol dito, panatag din ang loob ng manager. Masyadong mayabang ang punk na ito, pinipilit pa niyang isabit ang plaque na will grant all requests. Hindi ba't naghahanap ito ng away? Gumawa ng isang mabangis na galaw si Master sa pagkakataong ito. Wala nang magagawa ang Justin na iyon, kahit ang mga 4-star alchemy god. Kung maliligtas ang batang iyon, magiging katawa-tawa iyon, nakangiting sabi ng manager. Ngumiti si Faustus at sinabing, "Hey, masyadong mayabang ang batang yan. Tinuturuan ko siya kung paano kumilos. Napakalaki ng mundong ito na kasing lawak ng langit. Ilang araw pa lang siyang nabuhay. Napakarami na ng mga sakit na hindi pa niya nakikita, para maglakas loob na magyabang ng walang kahihiyan. Kaunti lang ang mga bagay na alam ni Heath." Noon, nang mangako si Faustus kay Howran, hindi lamang dahil maganda ang relasyon nila ni Howran, kundi dahil din sa sumiklab ang matigas niyang ulo ng panahong iyon, na nagpupumilit na malampasan ang mahirap na balakid na ito. Medyo matigas ang ulo ng mga alchemist, hindi rin naiiba si Faustus. Dahil napakahirap hanapin ang sintomas na ito, natural lang na gusto itong malampasan ni Faustus. Alang-alang kay Justin, hindi man lang nag-atubili si Faustus na dalhin siya sa Peel Tower ng lungsod, at humingi ng tulong sa kanyang amo. Sa huli, wala pa rin siyang nalaman tungkol sa kondisyon. Ang amo ni Faustus ay ang 4-star alchemy god ng isang Peel Tower. Kahit siya ay wala ring magagawa tungkol dito. Kaya ba ng batang ito? Hindi siya maniniwala kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Sa oras na ito, sa Peel Tower ng lungsod, isang mukhang mabait na matandang lalaki ang kasalukuyang nagsisermon sa isang binata. Nalaman ko na ang balita tungkol sa nakababata mong kapatid na babae. Nasa Cinnamon Street siya ngayon sa lungsod sa Timog. Ikaw ang pumunta at ibalik siya, sabi ng matandang lalaki. Napahiya ang binata at yumuko, "Master Atticus, masyadong pilyo ang kapatid ko at naabala pa niya si Master." Ngumiti si Atticus at sinabing, "Ayos lang ang ate mo sa lahat ng bagay. Medyo mapang-asar lang siya. Walang kapantay ang talento niya sa alchemy. Pero hindi lang talento ang makakapagtakda ng landas na ito. Mas mababa ang talento ng ibang tao kaysa sa kanya, pero mas masipag ang iba kaysa sa kanya." Pinagpawisan ng husto ang binata at sinabing, makatarungan ang sermona ng guro. Dahil nahuli ko na siya ulit ngayon, tiyak na didisiplinahin ko siya ng maayos. Ngumiti si Atticus at sinabing, "Hindi mo kailangang maging ganito. Alam mo naman ang personalidad ng babaeng yan. Kung mas matigas ang ulo mo sa kanya, mas matigas din ang ulo niya sayo. Hindi mo rin kailangang pilitin siyang ibalik. Hayaan mo siyang magdusa ng kaunti sa labas. Maaaring makabubuti iyon para sa kanya. Malapit nang magsimula ang kompetisyon ng Peel Tower. Ibalik mo lang siya bago ang kompetisyon at sapat na iyon." Yumuko ang binata at sinabing, "Opo." Sa loob ng Miracle Hand Parlor, napakabilis ng pagdiagnose at paggamot ni Mateo. Matagal nang naghintay sina Brent, Dogen, at ang iba pa. Ngunit medyo iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha kumpara noong kararating pa lang nila. Masasabing nawala ang mga sintomas ng mga taong nakapila sa harap nila nang umepekto ang gamot.
At ang mga taong humiling ng mga tableta, ang natanggap nila ay pawang mga divine-grade medicinal pills. Antas Diyosa. Kahit na ang mga pinipino ni Mateo ngayon ay hindi naman pala ganoon kahirap ipino ang mga medicinal pills, mga divine-grade medicinal pills, ito mismo ay nagpapahiwatig na ng maraming problema. Ang lalaking ito ay talagang may kakayahan. Ngunit di nagtagal, nakaramdam ng kapanatagan sina Brent at Dogan. Para mabuhay muli si Yung Tian, talagang pambihira ang lakas ni Mateo. Tiwala silang hahanap sila ng gulo ngayon. Ang ipinadala rito ng 3 malalaking pamilya at 2 pangunahing gang ngayon ay pawang mga sikat at komplikadong karamdaman ng South City. Hindi ito nalutas ng maraming malalaking alchemy gods ng South City. Sa wakas, pagkakataon na ni Brent. Dalhin mo siya rito, malamig na sabi ni Mateo. Gumawa si Brent ng isang senadorias ng kamay at inutusan ang mga tao na magbuhat sa harap ni Mateo. Bata, kung maantala ang diagnosis at paggamot ng kapatid ko, wawasakin ko itong tindahan mo. Banta ni Brent sa kanya. Nang marinig iyon ni Heath, nag-alab ang kanyang galit at sinabing may malamig na ngiti, subukan mo lang kumilos. Talaga bang iniisip mo na walang kasama ang Thunderclap gang ko? Pero walang pakialam na sinabi ni Brent, dahil ako ang nagdala sa tao, responsibilidad mo ang buhay niya. Kung mamatay siya, ibig sabihin ay peke ang karatula mong ibibigay ang lahat ng kahilingan. Bakit hindi ko ito mabasag? Hindi napigilan ni Heath ang mabulunan nang marinig iyon at sinabi sa malamig na boses, hindi pa siya ginagamot ni Master Crosswell, syempre hindi iyon kasama. Brent, kung manggahas kang manggulo, naniniwala ka ba na hindi ka maaaring lumabas ng Cinnamon Street ngayon o hindi? Direktang kinuha ni Brent ang isang banal na artifact at sinabi ng may malamig na ngiti, hindi naniniwala ang iyong ama. Ano ang magagawa mo sa akin? Pinanood din ng iba ang 2 taong nag-aaway ng may pagmamalaki, may mga ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga naruroon ngayon ay umaasa na magsasara ang Miracle Hand Parlor. Natural lang na pumanig sila kay Brent. Bukod pa rito, ang 3 magagaling na pamilya at 2 malalaking gang na sama-samang lumilipat ay nakaakit din ng maraming tao para palibutan at panoorin. Karaniwan, ang mga taong ito ay matagal nang lumilipad palayo sa kontrol at nagtataboy sa lahat. Pero ngayon, gusto nilang makitang mapahiya ang hitsura ng Miracle Hand Parlor. Fifth Head, pagkakamali mo ito. Simula nang dumating siya, natural lang na kayo ang managot. Oo. Hindi patas ang pagsasabi nito ng ganito. Kahit saang tindahan ka pumunta, kapag pumasok ang tao sa pito, ang pagpapagaling o pagpatay ay usapin ng antas ng alchemist. Mukhang hindi na makakarating ang taong ito, gusto niyo pa siyang pumila. Hindi ba't nakakasama ito sa mga tao? Nagsigawan din ang mga nanood na magsasalita, hanggang sa mag-alab sa galit si Heath. Sige, ilabas mo na. Biglang nagsalita si Mateo. Natigilan ang lahat. Isang bahid ng mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa mga mukha ni na Dogan, Howran, at ng iba pa. Nalutas ba ito ng napakabilis? Isa talagang manluloko ang lalaking ito. Hahaha. Mga kapatid, basagin ninyo ako. Basagin ninyo ng malakas. Ganitong level lang, ibibigay pa rin ba ang lahat ng kahilingan? Matapos tumitig ng blanco, si Brent ay nagpakawala ng malakas na tawa at agad na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng eksena. Ang lakas ng loob mo. Sa sandaling iyon, isang magandang figure ang buong tapang na humakbang paarap, nakatayo sa harap ni Brent. Saan nanggaling ang babaeng to? Ayaw na ba ninyong mabuhay? Hindi nyo siya nailigtas at hindi nyo pa rin kami hinayaang sirain ang tindahan. Matinding tinitigan ni Brent at umungol kay Serena. Pero si Serena ay walang takot at sinabing may mapanghamak ng ngiti, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Nabuhay na siya ulit. Ano ang mga kwalifikasyon mo para durugan ang tindahan? Natigilan muli ang lahat. Tumawa ng malakas si Brent, binuhay na naman. Nagsisinungaling pa rin siya. Nagsisinungaling. Aba, ayos ka lang ba? Habang tumatawa ng malakas si Brent, dahan-daang iminulat ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa stretcher ang kanyang mga mata at bumangon ng mag-isa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay napanganga sa pagkamangha. Nawala ang maputlang kutis sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang.
Medyo mapatla pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila wala na sa panganib. Ito. Anong nangyayari dito? P asterisk 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 ko, masyadong mahiwaga ito. Sa loob lang ng ilang pangungusap, pinagaling niya ang tao. Hindi talaga nagyayabang itong si Master Crosswell. Ang galing niya talaga. Hindi maitago ang pagkamangha sa mukha ng lahat kahit anong mangyari. Baka sa mukha ni Brent ang pagkamangha. Ngayon lang niya naunawaan na ang ibig sabihin ni Mateo ay ang taong iyon ay gumaling na at maaaring madala palayo, at hindi ang hindi maaaring magamot at madala palayo. Ito ay masyadong kalokohan. Isang sakit na hindi gumaling matapos gumala sa mahigit kalahati ng mga tindahan ng gamot sa Timog Lungsod, ngunit ang pagpunta rito at sa oras na ginugol para makapagsabi ng ilang pangungusap, ay gumaling din. 1545. 6 na milyong Divine Essence Stones, magbayad ka, walang pakialam na sabi ni Mateo. Hindi siya mapakali sa pagkamangha ni Brent. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Brent. 6 na milyon. Naglaro ka lang ng kaunti at 6 na milyon pala. Nanakawan ka ng pera. Gulat na sabi ni Brent. Tumingin si Mateo sa kanya na para nga at malamig na sinabi, casual lang ba? Kung ganoon, bakit hindi ko na lang ibalik sa kanya itong bagay na ito, tingnan mo kung kaya mo itong ilabas. Habang nagsasalita, inilahad ni Mateo ang kanyang palad. Isang maliit na insekto ang lumitaw sa kanyang palad. Naglagay si Mateo ng restriction sa maliit na insektong ito, kaya hindi ito makatakas. Ang maliit na insektong iyon ay nagbabanggaan ng walang direksyon sa loob ng restriction. Napabuntong hininga ang lahat ng makita nila. Malamig na ngiti ang sinabi ni Serena, ang insektong ito ay tinatawag na Myriad Corpse Tendon Biting Worm, na nakatago sa loob ng mga sinaunang puntod ng mga makapangyarihang tao. Gustong-gusto nitong lumunin ang mga meridian ng mga martial artist. Bukod pa rito, kapag nakapasok na ito sa mga meridian, para itong isang uod na kumakain ng buto, napakahirap itong piliting palabasin. Sa buong lungsod, maliban kay Master Crosswell, walang makakapagligtas sa kanya. 6 na milyon para makabili ng buhay at mahal pa rin ito. Tumingin si Mateo kay Serena, medyo nagulat, hindi inaasahan na ang babaeng ito ay talagang maalam. Nakinig lang siya sa pagpapakilala ni Dustless bago niya nalaman na ang bagay na ito ay tinatawag ding Myriad Corpse Tendon Biting Worm. Sa totoo lang, mas nagulat pa si Serena kaysa kay Mateo. Bagamat alam niya ang tungkol sa Myriad Corpse Tendon Biting Worm na ito, alam din niya na ito ay lubhang nakakaabala. Kahit pakayanin ng kanyang amo, maaaring wala itong lakas ng loob na pilitin palabas ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na ilang beses lang na diniinan ni Mateo ang katawan ng kung iyon at pilit niya itong nailabas. Ang ganitong antas ng kasanayan ay talagang hindi ka panipaniwala. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Brent at sinabi sa seryosong boses, sumasang-ayon na ako sa aking malas. Wu Hale? Buhay mo ito? Kaya pagbayaran mo ang iyong sarili. Mapait na sabi ni Wu Hale, wala akong ganoon karaming Divine Essence Stones. Sabi ni Brent nang may malamig na ngiti, kung gayon, wala akong pakialam doon. Tara na. Kumaway si Brent ng malakas at akmang ilalabas na ang mga tao. Pero malamig na sinabi ni Mateo, dinala mo siya sa doktor, kaya natural lang na ikaw ang magbabayad. Malamig na tumawa si Brent at sinabing, hindi talaga magbabayad ang tatay mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Sus! Sus Mariosep! Biglang sumuntok si Mateo. Parang pagong lang talaga ang suntok na ito sa paningin ni Brent. Isa lamang siyang origin deity na nasa unang yugto pa lamang, nang ahas din siyang gumamit ng puwersa laban sa kanya. Sumuntok din siya at sumugod kay Mateo. Malakas at mabigat ang suntok niya. Kahit hindi nito kayang patayin si Mateo, sapat na rin ito para kagatin niya. Mapagmalaki ring tiningnan ni Dogan at ng iba pa si Mateo, halatang nararamdaman nilang medyo minamaliit ni Mateo ang sarili niyang kakayahan. Ngunit isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Heath. Nakipagpalitan na siya ng suntok kay Mateo dati at alam niya ang kakaibang teknik ng paggalaw ni Mateo. Putok. Nang magtagpo na ang dalawang kamao, biglang nawala ang kamao ni Mateo at sumulpat sa harap ni Brent, sinuntok siya nito, at lumipad palabas ang katawan nito.
Diretso ang suntok na ito sa mukha ni Brent hanggang sa ito ay naging malabong gulo ng laman at dugo, at hindi siya agad natauhan. Heath, pigilan mo ang lalaking ito. Hayaan mong magdala ang kanilang punong-pinuno ng mga Divine Essence Stone para tabyusin siya, malamig na sabi ni Mateo. Tuwang-tuwa si Heath at agad na humakbang paarap at tinatakan ang banal na dagat ni Brent, gusto niya itong pigilan. Lahat ay tumingin sa eksenang ito ng may labis na pagkamangha, lahat ay nagtataka kung nanlalabo na ba ang kanilang mga paningin. Ginulat ng isang origin deity sa unang yugto ang isang origin deity sa huling yugto gamit ang isang suntok. Ang Master Crosswell na ito ay isang taong hindi nagpapakita ng kanyang tunay na sarili. Nang makapag-react si Brent, napigilan na siya ni Heath. Sa wakas ay nakaramdam na siya ng kaunting takot. May pera ako. Babayaran ko ang pera. Babayaran ko ang pera. Tumutulo ang dugo sa puso ni Brent. Noong una, akala niya ay halos siguradong magtatagumpay ang misyon. Hindi niya inaasahan na ngayon, ganito na pala ang mangyayari. Ano kaya ang ginawa ng batang iyon ngayon lang? Bakit biglang nawala ang kamao niya? Hindi siya naasiwa ni Mateo at malamig na sinabi, ang mga walang pera ay maaaring maligaw. Hindi ako namamahala ng charity hall dito. Hindi ito sineryoso ni Dogen at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, hindi ba't 6 na milyong Divine Essence Stones lang yan? Maraming pera ang boss Chen natin. Sinabi rin ni Howran, 6 na milyon lang, hindi naman ito maituturing na mahal. Sumulyap si Mateo sa kanila at sinabing, itong likas na hindi kumpletong banal na asensya, 20 milyon. Ito ay kay Dei Hall, tama ba? 50 milyon. At saka, sa panig na iyon, sila ay 10 milyon at 13 milyon ayon sa pagkakabanggit. Sa mga gustong magpatingin sa doktor, ihanda ang mga banal na bato ng asensya. Kung wala kayong pera, umalis na kayo. Susmariosep. Nanlamig ang mga taong nakapalibot at nanunood nang marinig nila ito. Ito ay isang walang kabuluhang pag-atake. Kailangan ng 50 milyon para makakita ng doktor. Ang 50 milyon ay isang malaking bilang lamang para sa isang makapangyarihang origin deity. Nang marinig ni Boss Chen ang halagang 20 milyon, napangiwi rin siya sa sakit. Halos lahat ng ari-arian niya ay ito na. Pero determinado siyang sabihin, basta may iligtas ni Master Crosswell ang anak ko, 20 milyon na lang. Pinag-isipan ito ng Heavenly Fragrance Parlor at 5 Flavor Pavilion at sumang-ayon din. Natakot lang si Howran sa presyong 50 milyon. Kahit ibenta niya ang sarili niya, hindi rin siya makakapaglabas ng ganoon kalaking pera. Pero hindi siya naabala ni Mateo at direktang sinabi kay Boss Chen, ikaw muna ang makalakom ng pera. Kailangan kong isama ang anak mo rito. Papayag na sana si Boss Chen, pero narinig niya si Dogen na nagsabi, teka lang. Hindi maliit na halaga ang 20 milyon. Paano kung makalakom si Boss Chen ng pera, pero hindi mo naman kayang gamutin ang sakit ni Ping Chen, ano na? Malamig na sulyap ni Mateo sa kanya at malamig na sinabi, kinu-question mo ba ako? Hindi sinasadyang nabulunan si Dogen. Malaking bawal ito kung tatanungin ang isang alchemist. Dahil pumunta sila para magpatingin sa doktor, natural lang na kailangan nilang magtiwala sa kabilang panig. Pero nang makita ni Boss Chen ang sitwasyon, nagngingit-ngit siya at sinabing, Master Crosswell, huwag kang mag-atubiling magpagamot. Aalis ako at lilikom ng pera ngayon din. Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Boss Chen at lumabas. Matapos dalhin ni Mateo si Ping Chen sa loob ng bulwagan, agad na nagkaroon ng masiglang talakayan sa lobby. Nako! Ang konsultasyong ito ay masyadong mahal, di ba? Nakakabawas ito ng kayamanan ng isang pamilya. Anong naiintindihan mo? Binabawasan talaga sila ni Master Crosswell. Malinaw na nandito ang mga taong ito para gumawa ng eksena, natural lang na mataas ang bayad niya. Hindi naman talaga. Ang dala ng ilang pangkat na ito ay pawang mga sikat at komplikadong sakit ng lungsod sa Timog. Kung ganoon lang kadali itong gamutin, matagal na sana itong nagamot. Pagkatapos ng halos 4 na oras, inilabas ni Mateo si Ping Chen mula sa panloob na bulwagan. Sa likuran, puno ng gulat ang mga titig ni Serena. Malinaw na lubos siyang namangha sa lahat ng nangyari sa panloob na bulwagan. Papa.
Ginamit ni Ping Chen ang nanginginig na tono at tinawag si Boss Chen. Nanginig ang buong katawan ni Boss Chen, at agad na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Talagang gumaling na ang anak niya. Sa sandaling ito, nagniningning ang mga mata ni Ping Chen, ibang-iba sa nakakalokong tingin niya kanina. Piping ikaw. Ayos ka lang ba talaga? Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Boss Chen hanggang ngayon. Tumango si Ping Chen at sinabing, tunay ngang maladyo si Master Crosswell. Nabayaran na niya ang aking banal na kaluluwa. Ang batang ito ngayon ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Magaling. Magaling. Talagang mahusay. Bumuhos ang mga luha sa matandang mukha ni Boss Chen, ang matagal na niyang pinapangarap ay natupad na sa sandaling ito. Hindi kumpleto ang banal na kaluluwa ni Ping Chen, ngunit ang kanyang mga alaala sa loob ng ilang taon na ito ay naroon pa rin. Nagyakapan at umiyak ang mag-ama, dahilan para tumulo ang ilang luha sa kanilang lahat. Alam nilang lahat kung gaano kalaking pagsisikap at kabayaran ang ginugol ni Boss Chen para sa kapakanan ng araw na ito. Ama, mula sa araw na ito, tiyak na magsasagawa ang batang ito ng paggalang sa inyong dalawa. Tiyak na hindi kayo bibigwin ni Ping sabi ni Ping Chen at umiyak ng mapait. 1546. Bilis, Ping, mabilis kang yumuko kay Master Crosswell. Ibinigay ni Master Crosswell ang biyaya ng muling pagsilang sa ating pamilya Chen. Sabi ni Boss Chen sa kanyang anak. Ang mga Divine Essence Stone na ginamit niya sa loob ng maraming taon ay mahigit 20 milyon. Kahit malaki na ang 20 milyon, sulit naman ang lahat para mailigtas ang anak niya. Kaya naman, hindi nagreklamo si Boss Chen tungkol sa pagiging mahal nito, sa halip ay umaapaw pa siya sa pasasalamat kay Mateo. Opo, Ama. Pumayag si Ping Chen at akmang iyuko na sana ang kanyang ulo, ngunit narinig niya ang malamig na pagsinghot ni Dogan. Sabi ni Dogan, tumugon siya ng pera at nagligtas ng mga tao, tungkulin niya iyon. Ano pa ang dapat ipagpasalamat? Dahil magaling na kayo, maaari nang bumalik ang mag-ama ninyo. Nagbago ang ekspresyon ni Boss Chen, alam niyang nagalit si Dogan. Kaya ang tanging magagawa niya lang ay ibalik si Ping Chen. Kahit na kilalang tycoon ang pamilya Chen, umaasa pa rin sila sa Sun Moon Gang para mabuhay. Paano nila nagawang saktan si Dogan? Walang balak umalis si Dogan. Siya at si Brent na puno ng dugo ang mukha ay parehong naiwan. Hindi sila makapaniwala na kayang lutisin talaga ni Mateo ang lahat ng mga problemang ito. Naunawaan din nila na ang pinakamahirap dito ay si Justin pa rin. Sa puntong ito, makikita ang kaunting pahiwatig mula sa presyong hinihingi ni Mateo. Hinanap na ni Howran si Faustus. Hindi lang niya alam kung ibibigay ni Faustus ang halagang ito o hindi. Ang napakataas na presyong 50 milyon ay hindi kayang makuha ni Newman. Gayunpaman, ang halagang ito ay tiyak na hindi problema para kay Faustus. Depende lang ito kung papayag siya o hindi. Sa oras na ito, ang mga banal na bato ng asensya ng dalawa pang pamilya ay dinala rin dito. Tulad ni Ping Chen, ang kanilang mga pasyente ay dinala sa panloob na bulwagan. Nangolekta ng pera ang tindero ng Miracle Hand Parlor ngayon hanggang sa nanigas na ang kanyang mga kamay. Nabuhay siya ng halos buong buhay niya at ngayon lang siya nakakita ng ganito kalaking pera. Sa loob ng wala pang isang araw, nakakuha na silang 50 milyong Divine Essence Stones. Mayroon pa ring malaking halaga na 50 milyon na maaaring paparating pa rin ngayon. 100 milyon. Simula nang magbukas ang tindahan ng Miracle Hand Parlor, ang kabuoang nalikom na Divine Essence Stones ay mas mababa pa kaysa sa kahit isang bahagi ng benta ngayon. Matagal nang nabubuhay ang tindero at ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na napakadali palang kumita ng pera. Sa oras na ito, mabilis na lumapit si Howran. Bahagyang nagulat si Dogan at ang iba pa. Mukhang talagang binayaran ni Master Faustus ang halagang ito. Sok-sok, 50 milyon. Napakalaking bagay. Tila lubos din ang kumpiyansa ni Master Faustus sa problemang ito na kanyang pinaplano. Nagdulot din ito ng karagdagang bahid ng kumpiyansa sa puso ng lahat. Mula simula hanggang ngayon, natalo na ni Mateo ang kanilang kumpiyansa hanggang sa wala nang natitirang buo ni isang bahagi ng balat. Walang makakapag-akala na ganito pala kagaling si Master Crosswell.
Talagang ibibigay niya ang lahat ng kahilingan. Kahit ang katangahan ng anak ni Boss Chen ay gumaling. Pagkatapos ng 2 oras, lumabas din ang 2 taong dinala ni Mateo sa loob. Gumaling na lahat. Talagang hindi ka panipaniwala si Master Crosswell. Anumang kakaiba at mahirap na sakit, kaya niyang gamutin ang mga ito. Ipagkakaloob nito ang lahat ng kahilingan, ang karatula na ito ay talagang naaayon sa reputasyon nito. Kahit ano pa man ang maging resulta, hindi na may kakaila ang lakas ni Master Crosswell. Malamang kahit si Master Faustus ay hindi rin siya kayang tapatan. Pero pakiramdam ko, itong si Justine, malamang hindi niya kayang gamutin. Para manggahas si Master Faustus na gawin ang mabigat na pusta na ito, may isang bagay na hindi natin alam. Marahil, nakahanap na siya ng isang 4-star alchemy god na titingnan ito noon. Hindi rin imposible. Tutal, lumabas naman si Master Faustus mula sa Peel Tower. Kahit ano paman, ang reputasyon ng Miracle Hand Parlor ay lubusang naitatag ngayon. Kahit na nakakasakit sa paningin ang ibibigay ninyo ang lahat ng kahilingan, na ito, walang duda, may katwiran pa rin si Master Crosswell na maging arrogant. Naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso, pagkatapos ng araw na ito, ang titulo ni Master Faustus bilang numero 1 alchemist ng South City ay malamang na magpalat ng may-ari. 5 pangunahing puwersa ang nagtulungan upang maghanap ng gulo ngayon, ngunit hindi nila inaasahan na ito ang magpapasikat kay Master Mateo. Naguguluhan si Howran sa kanyang puso. Alam niya ang layunin ni Faustus, ngunit si Justine ang pamangkin na pinakamahalaga sa kanya. Nang marinig niya na napagaling pa nga ni Mateo si Ping Chen, hindi niya sinasadyang nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanyang puso. Sumulyap si Mateo kay Howran ng walang pakialam at sinabing, nagdala ng mga Divine Essence Stones. Sabi ni Howran, sige. Basta't kaya mong gamutin si Justine, 50 milyon ang ibibigay mo ng buo. Tumango si Mateo at sinabing, dalhin mo siya rito kung gayon. Pinangunahan ni Howran ang mala zombie na si Justine at nauna kay Mateo. Sinimulan ni Mateo na suriin ang palso nito. May bakas ng banal na diwa na tumusok sa katawan ni Justine. Maya-maya, nagkunot ang noo ni Mateo. Nang makita na Dogen, Brent, at ng iba pa ang eksenang ito, hindi napigilan ang kanilang mga kilay na tumaas. Sa wakas, natigilan din ang batang ito. Dahan-dahang ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, na parang may nahaharap na malaking problema. Dahan-dahang dumaloy ang oras. Sa isang kisap mata, 4 na oras ang lumipas. Hindi na idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa sina Dogen at ang iba pa. Hoy, kaya mo ba o hindi? Tumigil ka na sa pagkukunwari dyan, 4 na oras mo nang nasuri ang palso. Biglang sigaw ni Dogen. Gusto mo ba kaming lahat paalisin sa pamamagitan ng pagpapabeye? Hey, itong tindahan mo, sisirain ko ngayon. Sabi rin ni Brent. Bata, tumigil ka na sa pagkukunwari. Ngayon lang ako nakakita na ang pagdiagnose ng palso ay maaaring umabot ng 4 na oras. Mga kapatid, salakayin ninyo ako. Durog. Matagal nang naiinip ang grupo ng mga tao sa paghihintay. Nang manguna si Dogen, agad silang sumabog. 5 pangunahing puwersa, isang kabuoang hindi bababa sa 30 katao ang dumating ngayon, lahat ay nanunood dito. Nang sabay-sabay silang kumilos, hindi ito mapigilan ihit ng mag-isa. Nakikita ko kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Sa oras na ito, kumislap ang mahabang espada ni Serena, nakatitig kay Dogen at sa iba pa. Tungkol naman sa kawalan ng aktibidad ni Mateo, nag-aalab din ang kanyang pagkabalisa. Pero naniniwala siyang hindi namimili ng oras si Mateo kundi talagang sinusuri ang palso. Masasabi lamang ng isa na ang kalagayan ng taong ito ay talagang napakakomplikado. Bilang munting albularyo ni Master Crosswell, hindi niya kayang panoorin ang grupong ito na sirain ang tindahan. Sa gitna ng karamihan, isang binata ang tumingin kay Serena ng may pagtataka. Ang pagtatanghal ng sarili niyang nakababatang kapatid na babae, pinagmasdan niya lahat ngayon. Noong una, medyo nagduda pa nga siya kung nahanap niya ba ang maling tao o hindi. Wala naman talagang reklamo si Serena na inuutusan siya ni Mateo. Karaniwan, kapag natututo siya ng alchemy sa kanyang master doon, sunod-sunod ang mga reklamo tungkol sa paggawa ng mas maraming trabaho.
Pero ngayon, gumawa pa nga siya ng paraan para sa kapakanan ng binata. Nako, ang ganda naman ng dalagang yan. Hindi maganda ang kahihinatnin mo kung susundin mo ang sinungaling na yan. Bakit hindi? Sundin mo ang Lolo Biao mo. Paglingkuran mo si Lolo Biao ng may kumpiyansa at magkakaroon ka ng walang katapusang karangalan at kayamanan. Haha. Tumawa ng malakas si Brent at sinabing, isang batang babae na nasa gitnang yugto ng origin deity, hindi niya ito sineryoso. Hindi lahat ay katulad ni Mateo, na kayang pabagsakin siya sa isang suntok lang. Sampal. Walang ideya kung saan nanggaling ang sampal na iyon. Biglang lumabas ng pinto si Brent, at lumipad papunta sa kalsada. Nako, sixth head. Patay na. Sa labas, may biglang sumigaw. Nagmadaling pumunta ang lahat sa kalye at tumingin, at natuklasan nilang nalagutan na ng hininga si Brent. Sinampal pa nga siya hanggang sa mamatay ng isang tao sa isang sampal lang. Nagpalitan ng tingin ang lahat, tila wala kaalam-alam sa nangyari. Si Brent ay isang late-stage origin deity powerhouse. Sa isang sampal lang ba talaga siya pinatay ng sampelan? Isa pa. Sino ba sa mundo ang kumilos? Pero sa pagkakataong ito, dahan-daang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Biglang napansin ni Serena ang abnormalidad sa likuran niya at hindi niya napigil ang lumingon para tingnan ito, at gulat na sinabi, Master Crosswell, may posibilidad ba? 1547. Maghintay kayong lahat dito. Pipinoin ko ang mga gamot. Malamig na sabi ni Mateo habang nakahawak sa mga kamay sa likod. Nalungkot ang lahat at hindi mapigil ang tumingin kay Mateo ng may gulat. Maaari kayang may paraan talaga ang batang ito para gamutin si Justine. Hindi pwede, nagkukunwari lang siyang kalmado. Pero ngayon, nang makitang si Brent ay sinampal hanggang mamatay sa isang sampal, wala nang nangahas na gumalaw pa. Binigyan ni Mateo si Flavie ng isang makahulugang sulyap, tumalikod, at pumasok sa panloob na bulwagan. Gulat na gulat si Flavie sa loob-loob niya. Napansin kaya ng batang ito na siya ang gumawa ng aksyon. Hindi naman niya dapat kayanin, di ba? Walang sino man sa mga naruroon ang makakapansin nito, ngunit, nakikilala ba ito ng batang ito? Pero, kahanga-hanga talaga ang batang ito. Dapat ay special loss ang suntok niya kanina, di ba? Tunay na kahanga-hanga, kahit hindi man sabihing malalangit ang talento niya sa alchemy, ang talento niya sa martial arts ay nakakatakot din. Talagang kakaiba. Gusto rin ni Serena na sumunod kay Mateo ngunit tinanggihan siya ni Mateo gamit ang mga salita. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Mateo na gamitin ang Profound Yellow Aldrin at natural na hindi niya maaaring hayaang manood si Serena sa tabi. Sok! Huwag kang tumingin, ano ba ang problema? Galit na pinapadyak ni Serena ang kanyang mga paa. Sa punong himpilan ng Sun Moon Gang, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang dahan-daang lumabas mula sa nakatagong silid. Nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, ang mukha ni Josh ay nagpakita ng matinding tuwa. Binabati kita kuya sa paglagpas sa mga gapos, at pagiging isang makapangyarihang Divine Lord. Sabi ni Josh nang may tuwa sa buong mukha. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang mismong punong pinuno ng Sun Moon Gang, si Ryu Brown. Pumasok siya sa isang 10 taong pag-iisa at sa wakas ay nakalaya sa mga gapos ngayon, nalampasan ang katahimikan, at naging isang Divine Lord realm na hinahangaan ng libu-libong tao. Isa itong napakalaking paglukso. Masasabing sabay-sabay itong pumapailan lang sa kalangitan. Ang Origin Deity Realm ay hindi naiiba sa mga langgam sa Divine Lord Realm. Masigla at masigla si Ryo, hiwalay ang buong pagkatao niya kumpara dati. Pangalawang kapatid, ang hirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Sabi ni Ryo nang may bahagyang ngiti. Nakatayo sa harap ni Ryo, nakaramdam si Josh ng matinding pressure. Alam niyang hindi na ang kuya niya na yun ang dating kuya. Anong sinasabi ni kuya? Hindi ba't ito ang dapat kong gawin? Nagmamadaling sabi ni Josh. Tumawa ng masigla si Ryo at sinabing may walang hanggang sigla, pangalawang kapatid, alam kong hindi naging madali para sa iyo ang mga nakaraang taon. Pero simula ngayon, ang lungsod sa timog na ito ay magiging monopolyo na lamang ng ating Sun Moon Gang. Kahit papaano, kailangan nating maging kapantay ng 3 magagaling na pamilya. Sa hinaharap, sa iyo na ang Sun Moon Gang.
Tuwang-tuwa si Josh sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinahalata sa kanyang mukha at dali-daling sinabi, masyadong seryoso si Big Brother. Ikaw ang magiging boss ng Sun Moon Gang palagi. Tinutulungan ko lang si Big Brother na pamahalaan ito ng kaunti. Sumulyap si Rio kay Josh, nasayahan sa kanyang ipinakita, at natatawang sinabi, haha, ilang taon na ba tayong magkapatid, kailangan pa ba nating paghiwalayin ang ating dalawa? Habang nag-uusap ang dalawang tao, dumalaw si Yubal. Ngumiti si Rio at sinabing, lamonin mo muna itong Silver Feather Gang. Bahagyang ngumiti si Josh, tumango, at sumunod. Nang makita ni Yubal si Rio, labis siyang nagulat. Hindi niya inakalang talagang nakalusot si Rio. Sila, ang mga half-step Divine Lord na ito, ay may pinapapasok sa isang lihim na lugar para makalusot sa bawat pagliko. Ngunit wala pang isang maliit na bahagi ang talagang nakakalusot. Bagamat mataas ang pag-asa na makalusot si Rio, isa rin itong pag-asa. Napakahirap makarating sa Divine Lord Realm. Hindi inaasahan ni Yubal na si Rio ay talagang nakarating sa Divine Lord Realm ng isang beses lang. Mula noon, nagbago na ang kalangitan ng lungsod sa timog. Mukhang gulat na gulat si Head Lord. Tumingin si Rio kay Yubal Lord at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Napakapangit ng ekspresyon ni Yubal at medyo nailang niyang sinabi, di talagang nagulat ako. Hindi ko inaasahan na nag-away tayo ng ganito katagal, pero ngayon, ganito na ang resulta. Mapait ang lasa ni Yubal Lord. Ang resulta ay talagang napakasakit sa lasa. Ngumiti si Rio at sinabing, nakipaglaban ng napakaraming taon, dapat may resulta rin. Chief Head Lord, iniisip ko kung paano mo napipili ngayon. Ngumiti si Yubal ng mapait at sinabing, may pagpipilian pa ba ako? Kung hindi ako papayag, malamang hindi ako makakalabas sa pintuang ito ngayon, di ba? Tumawa ng malakas si Rio at sinabing, ang nakakaintindi ng panahon ay isang matalinong tao. Si Head Lord ay palaging isang maparaan sa aming tatlo. Malamang, hindi ka gagawa ng mga kalokohan. Biglang nagsalita si Josh, Kuya Lord, pupunta ako sa Sun Moon Gang ko, baka naman tapos na ang usapin ng Miracle Hand Parlor. Noon pa man ay hinihintay na ni Josh si Rio na makalabas sa kanyang pag-iisa. Tungkol naman sa Miracle Hand Parlor, hindi talaga siya masyadong malinaw sa kanya. Ang pagpunta ni Yubal sa oras na ito, malamang dahil sa problema ng Miracle Hand Parlor. Miracle Hand Parlor. Hindi ba't isa itong maliit na tindahan ng gamot na pinapatakbo ng Dragon Slaying Gang? Nakakunot ang noo na sabi ni Rio. Tumango si Josh at sinabing, hindi alam ni Kuya, nitong mga nakaraang panahon, isang malaking pagbabago ang nangyari sa lungsod sa Timog. At ang mga pagbabagong ito ay naganap sa maliit na Miracle Hand Parlor na ito. Maikling ikinwento ni Josh ang pagpapalit ng pangalan ng Dragon Slaying Gang at ang sumikat na Miracle Hand Parlor kamakailan. Napanganga si Rio nang marinig ito. Tumawa siya at saka sinabing, ang isang simpleng origin deity na nasa unang yugto pa lang ay kayang magpasiklab ng kaguluhan sa South City, hindi naman masama. Ang tatlong gang ng ating South City ay talagang nawawala ng isang makapangyarihang alchemist. Nagbago ang ekspresyon ni Yubal at sinabi niya ng may pangit na ekspresyon, Kuya Brown, pinatay ng batang ito ang pang-anim kong kapatid. Malamig na sabi ni Rio, nandito ka para hanapin si Josh dahil gusto mong makipagtulungan sa kanya para sama-samang lipulin ang Dragon Slaying Gang. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Yubal at tumango siya, alam din ni Brother Brown ang ugali ni Orb-Il. Tiyak na hindi siya papayag na sumama sa Sun Moon Gang. Bakit hindi? Direktang lipulin sila. Humph! Sumanghel si Rio ng malamig. Biglang sumiklab ang kapangyarihan ng mundo, agad na nagpalipad kay Yubal palabas. Power! Agad na samuka si Yubal ng isang bibig na puno ng dugo, na nagtamo ng malubhang pinsala. Ang lakas ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay talagang nakapangangilabot. Ang gusto kong gawin, hindi pa kayo ang magturo. Dahil naririnig ko kayong sinasabi, interesado pa rin ako sa batang yan. Kung hindi talaga siya marunong magpasalamat sa mga pabor, patayin mo na lang siya. Malamig na sabi ni Rio. Labis na nagulat si Yubal sa kanyang puso. Ito ang kapangyarihan ng isang Divine Lord Realm Powerhouse. Ito ang lakas na hinahangad niya. Hindi siya nakipagkasundo. Pero mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao.
Sa harap ng lubos na lakas ni Rio, tanging pagsuko lang ang nagawa niya. Itong si Lord ang mapusok. Nasa kay Brother Brown ang lahat. Dahil sa labis na kahihiyan, yumuko si Yubal. Tiningnan ng lahat ang medicinal pill na nasa kamay ni Mateo, habang walang katapusang namamangha. Ang halimuyak na nagmumula sa gamot na iyon ay nagpalasing sa kanila ng husto. Hindi nila nakilala ang gamot na ito. Ngunit walang doubt ang ito ay isang banal na uri. Hindi rin ito nakilala ni Serena. Ngunit ang pag-alunalo na nagmumula sa medicinal pill ay nagpasiguro sa kanya na ang medicinal pill na ito ay talagang napakahirap pinuhin. Mas mahirap pa itong pinuhin kaysa sa Gale Celestial Stone Pill. Hindi, sandali, ang Gale Celestial Stone Pill ay hindi kapantay ng medicinal pill na ito. Nang pinuhin ni Mateo ang Gale Celestial Stone Pill, naging matatag ang kanyang paghinga. Hindi nangyari ang isang sitwasyon kung saan hindi sapat ang kanyang banal na asensya. Pero ngayon, ang buong pagkatao ni Mateo ay may magulong paghinga, ang kanyang mga yabag ay nahihilo. Maliwanag, ito ay isang pagpapakita ng labis na pagkonsumo ng banal na asensya. Hindi talaga simple ang gamot na ito. Serena, pakainin mo siya ng medicinal pill at tulungan mo siyang pinuhin ang kapangyarihan ng medicinal pill gamit ang banal na asensya, sabi ni Mateo. Tinanggap ni Serena ang medicinal pill at ipinakain ito kay Justine. Gamit ang kanyang palad, tinulungan niya itong pinuhin ang medicinal pill gamit ang banal na asensya. Hindi nagtagal, isang eksena ang naganap na ikinagulat ng lahat. 1548. Nanginig ng matindi ang buong katawan ni Justine, at umagos ang ininto ang dugo mula ulo hanggang paa. Ang buong pagkatao niya ay naging isang taong dugo, nagmumukhang walang kapantay na mabangis, na niyayanig ang mga tao hanggang sa kaibuturan. Mukhang masyadong kawawa ang hitsura nito. Gayunpaman, may mga sinag ng gininto ang liwanag na lumabas mula sa buong katawan ni Justine. Sa katunayan, siya ay tila napakasagrado. Ang paulit-ulit na pag-uusap na ito ay nagbigay sa mga tao ng matinding pagkakaiba, na medyo nagpaduda sa lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Lahat sila ay nagtataka kung anong uri ng gamot ang ibinigay ni Mateo kay Justine. Serena, pwede ka nang umatras. Malapit na siyang mabaliw. At ikaw, pigilan mo siya. Huwag mong hayaang manakit siya ng tao, sabi ni Mateo kay Howran. Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Justine ay nag-iba, ang kanyang buong pagkatao ay malapit nang magwala. Si Justine ay isang makapangyarihang tao rin sa Origin Deity Realm, hindi mahina ang kanyang lakas. Kahit na sumugod na siya, napakalakas pa rin ang kanyang mapanirang kapangyarihan. Nang makita ni Howran ang nagdurusa at malungkot na ekspresyon ng kanyang pamangkin, nag-alala ito. Master Crosswell, ayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Howran. Sa mismong sandaling ito, tuluyan na niyang nalimutan ang misyon ni Faustus. Mahinahong sinabi ni Mateo, na apektuhan siya ng isang sinaunang kakaibang lason na tinatawag na Purple Quill Marrow Extermination. Ang Divine Marrow sa buong katawan niya ay ganap ng Necrotico. Ang kanyang Divine Blood ay halos baldado na rin. Kung hilahin pa ng 3 hanggang 5 buwan, ang kanyang Divine Sense ay direktang mabubure. Ang Heavenly Blood Marrow Changing Pill ay kayang baguhin ng malakas ang kanyang mga meridian at hugasan ang kanyang marrow, napapalitan ang lahat ng Divine Blood sa kanyang buong katawan. Biglang may naisip si Serena, napabuka ang bibig, at napasigaw sa gulat, Purple Quill Marrow Extermination. Ang natamo niya ay ang Purple Quill Marrow Extermination. Akala ko alamat lang ang lason na ito. Hindi ko akalain na totoo pala itong umiiral. Bahagyang nagulat si Mateo nang sabihin niya, alam mo ba ang Purple Quill Marrow Extermination? Nagpakita ng gulat ang mga mata ni Serena at sinabi niya, nakita ko na ang mga paminsan-minsang tala sa isang klasikong aklat, na nagsasabing ang lason na ito ay naiiba sa ordinaryong lason. Ang lason nito ay tumatagos ng malalim sa utak ng buto at kayang gawing necrotico ang banal na dugo. Wala talagang lunas. Noong sinaunang panahon, maraming 4-star, 5-star, at mas mataas pa sa realm na alchemy gods ang nagtangkang malampasan ang lason na ito, ngunit walang sino man ang nakagawa nito. Ikaw. Talaga bang may iligtas mo siya? Nakakagulat talaga itong si Serena, na narinig na niya ang tungkol sa lason na ito dati. Pero labis na ikinagulat ng lahat ang mga sinabi ni Serena.
Bagamat ang divine rank poison ay walang maihahambing sa mortal poison, ang prinsipyo ay parehong naglalayong sirain ang mga pisyolohikal na tungkulin ng martial artist. Kahit na makalusot ang mga martial artist sa deity realm, ang kanilang mga pisyolohikal na tungkulin ay halos kapareho rin ng sa mga mortal. Ang banal na utak ay lumikha ng banal na dugo, ang banal na dugo ay nagbibigay daan sa banal na utak. Ang kakayahang makabawi ng mga powerhouse ng deity realm ay napakalakas. Kahit na kalahati ng katawan ay masira, maaari pa rin silang makabawi. Ngunit nangailangan ito ng banal na dugo upang muling buuin ang banal na utak. Gayunpaman, kung ang isang uri ng lason ay maaaring tumagos ng malalim sa utak ng buto at patayin ang lahat ng tungkulin ng banal na dugo, wala itong magagawa upang iligtas ang sitwasyon. Dahil kung nawalan na ng aktibidad ang banal na dugong ito, wala nang paraan para muling buuin ang sarili. Napakahirap gawin ang lason na ito. Ngunit kapag naidulot na, napakahirap din itong alisin. Masasabi ng isa na walang lunas. Ang Purple Quill Mero Extermination ay ganitong uri ng lason. Kinumpirma lamang ni Mateo ang lason na ito sa pamamagitan ni Dustless. Ngunit hindi rin alam ni Dustless kung ano ang gagawin laban sa lason na ito. Nang marinig ang mga salita ni Serena, huminga ng malalim ang lahat. Noon lang nila nalaman ang husay na ipinakita ni Justine. Ang isang lason na kayang sumire sa utak ng buto ay talagang walang kapantay na nakakatakot. Tumango si Mateo at sinabing, kung tama ang aking mga hula, dapat ay nalason si Justine sa ilang sinaunang mga guho. Noong panahong iyon, maaaring hindi niya ito sineryoso. Ngunit pagkabalik niya, sa sandaling pumutok ang lason, naging ganito na ito. Nang inig ang buong katawan ni Howran at tumango siya, may kakayahan si Master Crosswell na manghula ng hindi alam. Naging ganito lang si Justine pagkatapos ng isang ekspedisyon. Pero, walang nakatuklas ng sanhi ng kanyang karamdaman. Hindi ko inaasahan na siya pala ay tinamaan ng ganito kalakas na lason. Master! Talagang kapakipakinabang ba itong Heavenly Blood Marrow Changing Pill? Malamig na sabi ni Mateo, relax ka lang. Kung wala ng silbi, pwede mong kunin ang 50 milyon. Sa totoo lang, ang mga gamot na kailangan ng medicinal pill na ito ay hindi bababa sa 20 milyon. Isang bahagi lang ang hawak ko. Hindi naman mahal ang singilin ka ng 50 milyon. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Isang rank 3 divine pill, ang halaga pa lang ay hindi bababa sa 20 milyon. Makikita kung gaano kahalaga ang medicinal pill na ito. Heavenly Blood Marrow Changing Pill, parang papalitan nito ang lahat ng banal na utak ni Justine. Kaya ba talaga ang ganitong bagay? Magagawa. Hindi lang ang banal na utak ang binabago, kailangan din nitong baguhin ang dugo. Hindi ka panipaniwala ang ganitong paraan. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa gamot na ito dati. Pero kung titingnan ang hitsura ni Justine, parang napakasakit. Hindi naman siguro mawawala ang banal na utak kung hindi mababago, hindi ba? Ang pagpapalit ng utak ng buto, ang ganitong uri ng bagay, ay sadyang hindi pa naririnig. Ang domain na ito ay isa ng mahirap maintindihang pag-iral para sa mga ordinaryong martial artist. Arg! Biglang napasigaw si Justine ng malungkot, ang buong pagkatao niya ay naging parang isang imahe, at tumakbo papunta kay Mateo. Tila matagal na itong nahulaan ni Mateo. Itinuro niya sa ere ang kanyang sarili at direktang tinapik si Justine na lumilipad. Pigilan mo siya, huwag mong hayaang gumalaw. Ingat, huwag mong hawakan ang dugo niya. Malason. Seryosong sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Howran, biglang sumabog ang aura sa kanyang katawan, agad na nagpakawala ng ilang sinag ng liwanag, na siyang nagbigkis kay Justine. Gumalaw ang palad ni Mateo, at agad na lumabas ang isang maputlang apoy. Boom! Ang buong pagkatao ni Justine ay naging isang taong apoy. Nabigla ng husto si Howran at sumigaw, Master Crosswell, ikaw. Anong ginagawa mo? Kumurap ang tingin ni Serena at sinabi sa malamig na boses, tumahimik ka. Pigilan mo siya ng maayos. Ang dugo niya ay lubhang nakalalasan. Kung hindi ito lilinisin ng malinis, walang makakaligtas dito. Nagbago ang mga mukha ng lahat, saka lang nila napagtanto kung gaano kaitikot ang lasong ito. Masasabi ng isa, kamatayan sa paghawak.
Hindi sumagot si Mateo, walang tigil na kinontrol ang apoy, at nililinis ang lahat ng nakal-alasong dugo na lumabas sa katawan ni Justine. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Napaatras ang palad ni Mateo. Ang cleansing sandal sacred flame sa katawan ni Justine ay humupa na parang agos. Bumaling ang tingin ni Howran kay Mateo nang may labis na gulat. Sa katawan ni Justine, wala talagang bakas ng paso. Ito. Nakakatakot na fire control ang arts. Kahit na isa itong rank 2 divine fire, ang temperatura ay diretsong tumutugon sa rank 3 divine fire. Sa totoo lang, hindi man lang ito nag-iwan ng bakas ng paso. Talagang pinalawak nito ang aking mga abot tanaw ngayon. Ang mga paraan ni Master Crosswell ay talagang kamangha-mangha. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang isabit ang karatula na, "Will grant all requests." Pakiramdam ko ay hindi na ito eksaherado ngayon. Gayunpaman, ligtas ba siya o hindi? Bakit pakiramdam ko ay wala na si Justine? Tuluyan nang tumigil sa paghinga si Justine, nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw. Ngunit nasunog siya ng cleansing sandal sacred flame sa loob ng 1 oras at hindi man lang nag-iwan ng anumang bakas ng paso. Labis itong ikinamangha ng lahat. Ngunit sa kasalukuyan, ang aura sa katawan ni Justine ay sukdulan ng mahina. Hindi rin alam ni Howran kung nailigtas ba si Justine o hindi. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na espiritual na enerhiya ang natipon mula sa lahat ng direksyon kasama si Justine sa gitna. Nanlaki ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Ito ba ang balak niyang pagtagumpayan? 1549. Nang tuluyang mawala ang espiritual na enerhiya, ang aura sa katawan ni Justine ay lalong lumakas. Kahit wala pa siyang malay, alam ng lahat na ligtas na siya. Kaya rin niyang makalusot habang natutulog. Bakit hindi nangyayari sa akin ang ganitong magandang bagay? Tumahimik ka. Ito ay salamat sa gamot na gamot ni Master Crosswell. Nililinis nito ang utak ng utak, hinahayaan ang batang iyon na itapon ang kanyang dating sarili at muling ipanganak. Napakalakas talaga ng medicinal pill na ito. Hindi lang nito kayang gamutin ang lason, kundi matutulungan din niya itong makalusot. Sulit na sulit ang 50 milyong Divine Essence Stones na ito. Sa oras na ito, dahan-daang iminulat ni Justine ang kanyang mga mata. Pangalawang tiyo. Ako. Anong problema ko? Tanong ni Justine nang may pagtataka. Malapad ang ngiti ni Howran at sinabing, "Chen-er, bilasan mo bang tingnan kung may mali pa sa katawan mo?" Hindi sigurado si Justine sa ibig sabihin nito, ngunit sinunod pa rin niya ang kanyang mga sinabi at nagtanong, at nakasimangot na sinabi, "Ito ay hindi ito tama." Nagbago ang ekspresyon ni Howran at nag-aalalang nagtanong, "Ano? Anong problema?" Sa sinabi ni Justine, ang iba ay kinabahan din. Lalo na si Dogen at ang iba pa, bawat isa sa kanila ay hindi maipaliwanag na natuwa, at pinakinggan ang mga ito. Ako. Pakiramdam ko ay parang nabago ang aking anyo. Ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay mas mabilis kaysa dati. Ang aking talento sa paglilinang ay tila bumuti ng malaki kumpara dati. Ano ba ang nangyari, pangalawang tiyo? Biglang sabi ni Justine nang may nasasabik na hitsura. Natigilan ang lahat. Tinawag ba itong diba? Pumalakpak. Diretsong sinampal ni Howran si Justine at galit na sinabi, "Ikaw na batang bastos, tinatakot mo ba ang pangalawang tiyuhin mo? Tinanong kita kung may mali sa katawan mo, ito ba ay tinatawag na may mali?" Bagamat halos maabyutin na ng kasalukuyang lakas ni Justine si Howran, sa harap ni Howran, tila wala siyang kamalayan sa isang makapangyarihang nilalang. Napangiti ng mapait si Justine at sinabing, "May mali. Bakit biglang umunlad ng ganito ang talento ko sa paglilinang?" Natulala si Howran ng ilang sandali at natuklasan niyang tila lohikang sinabi ni Justine. Nagising lang siya at biglang natuklasan na malaki ang improvement ng talento niya, hindi ba't may mali rito? Labis na nagulat si Howran sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Heavenly Blood Marrow Changing Pill ay talagang napakahirap paniwalaan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay parang muling pagsilang. Kailangan malaman ng isa, ang talento sa paglilinang ang bagay na ito ang pinakamahirap baguhin. Isang medicinal pill, hindi lamang nito kayang linisin ang isang walang lunas na lason, maaari pa nitong mapabuti ang talento sa paglilinang.
Sulit ang paggastos ng 50 milyong Divine Essence Stones na ito. Maliban kay Master Faustus sa panig na iyon, mahirap para kay Howran na harapin siya. Puno ng hinanakit si Howran sa kanyang puso ngunit alam din niya na ang ganitong bagay ay hindi maiiwasan sa huli. Ang mga nakapalibot na nakamasid ay tumingin kay Justin nang may inggit sa mga mukha. Ang swerte ng lalaking ito ay talagang napakalaki, na makilala si Master Crosswell, ang ganitong uri ng alchemy divine physician. Ito ang kapalaran na nilinang sa loob ng ilang buhay. Kung tungkol naman kay Dogen at sa iba pa, ang kanilang mga mukha ay naging sukdulan ng pangit. Ang pagtrato ni Mateo kay Justin ay katumbas ng opisyal na pag-anunsyo na nabigo ang kanilang paghahanap ng gulo ngayon. Sa wakas ay nasaksihan nila ang lakas ni Mateo. Ang lalaking ito ay isa lamang kakaibang nilalang na sumasakop sa buong lungsod sa timog gamit lamang ang kanyang lakas. Ngayon, si Mateo ay katumbas ng pagpuksa sa mga mukha ng lahat ng alchemist sa South City. Hindi ba't pumunta kayo rito para maghanap ng gulo? Ano na ngayon? Ngayon, sinira nila ng husto ang reputasyon ng Miracle Hand Parlor. Maaari nilang mahulaan na bago bukas ng umaga, ang balita ng paghamon ni Mateo sa 5 pangunahing paksayon ay kakalat sa buong lungsod sa timog, maging sa buong lungsod sa labas. Tiyak na ang Miracle Hand Parlor ang magiging pinakasikat na tindahan ng gamot sa timog na lungsod. Babaeng bastos, bakit hindi ka pa nagpasalamat kay Master Crosswell? Kung hindi dahil sa pag-agaw sa iyo ni Master Crosswell mula sa kamatayan, nakapasok ka na sana sa mga pintuan ng impyerno sa loob ng ilang araw. Nalasan ka ng isang sinaunang kakaibang lason, kahit ang mga 4-star alchemy god ay walang magawa. Si Master Crosswell ang nagpagaling sa iyo. Saway ni Howran. Kahit na pinagalitan niya ito, hindi maitago ang saya sa mukha ni Howran kahit anong mangyari. Ugong. Nag-alab ang galit ng lahat sa mga sinabi ni Howran. Tunay ngang may 4-star alchemy god na pupuntahan at titingnan si Master Faustus. Dito pala nakasalalay ang tiwala ni Master Faustus. Malamang hindi niya akalain na ang isang lason na kahit ang isang 4-star alchemy god ay hindi kayang gawin ay mapagaling ni Master Crosswell. Higit pa riyan. Si Justin, ang batang ito, ay talagang nanalo. Kung hindi niya man lang ginagamit ang lason, nakapagligtas pa siya ng maraming taon ng mapait na paglilinang. Ngayon, mas lalong nahasa ang kanyang talento sa paglilinang. Pakiramdam ko. Napakamura lang ng 50 milyong Divine Essence Stones. Naniningil si Master Crosswell ng konsensya. Isang kaguluhan ang sumiklab sa loob ng Miracle Hand Parlor. Noon lang nila nalaman na si Justin ay nakapagpatinggan na pala ng isang 4-star alchemy god noon. Isa iyan sa mga 4-star alchemy god. Katulad ng martial arts realm, napakalaki rin ang pagkakaiba sa pagitan ng 4-star alchemy gods at 3-star alchemy gods. Gayunpaman, natapos ni Mateo ang gawaing hindi kayang tapusin kahit ng isang 4-star alchemy god. Paanong hindi sila mabibigla nito? Hindi kailanman inalis ni Serena ang tingin kay Mateo mula pa sa simula. Hindi alam ng iba kung gaano kaitikot ang lason na ito ng Purple Quill Marrow Extermination, pero alam niya. Ang lason na ito ay isang mahirap na problema sa buong panahon. Wala pang sino man ang nakalutas nito noon. Pero nagawa ito ni Mateo. Saang hakbang nga ba narating ng lalaking ito ang landas ng alchemy? Ha! Guru Crosswell. Gulat na tumingin si Justin kay Mateo. Ang katawa-tawang batang ito ba ang nagpagaling sa kanya? Pero natural lang na wala siyang anumang pagdududa sa mga sinabi ni Howran, agad na yumuko upang magbigay pugay at sinabing, nagpapasalamat si Justin sa nagil iligtas buhay na biyaya ni Master Crosswell. Pumalakpak. 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 Sa oras na ito, mariing palakpakan ang umalangaw-ngaw. Isang malakas na aura ang biglang lumitaw sa Miracle Hand Parlor, dinurog ang lahat hanggang sa hindi na sila makahinga. Powerhouse ng Divine Lord Realm. Bulalas ng isang tao. Sa sobrang lakas ng aura, isa lamang itong powerhouse ng Divine Lord Realm. Hinati ni Rio ang karamihan at dahan-daang naglakad papasok sa lobby. Isang aura na nagpapakita ng paghamak sa lahat ng tao sa ilalim ng langit ang naipakita ng buo. Rio. Ikaw. Nakarating ka na ba sa Divine Lord Realm? Nang makita ni Heath ang pamilyar na figure, ang kanyang kutis ay pumuti na parang kumot, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala.
Noon pa man ay sinasabing si Rio ay nasa isang lihim na kapaligiran upang makalusot sa Divine Lord Realm, ngunit kakaunti ang maniniwala na kaya niya talagang makalusot sa Divine Lord Realm. Pero ngayon, talagang nakalusot na siya. Isa itong nakakapanlumong balita para sa Thunderclap Gang. Humph! Malamig na sumanghel si Rio, na direktang nagpalipad kay Heat. Ito ba ang pangalan ng banal na Panginoon na maaari mong direktang itawag? Sabi ni Rio sa malamig na boses. Ang suntok na ito ni Rio ay mas malakas kaysa kay Yubal, na agad na nagdulot ng matinding pinsala kay Heat. Lumingon siya kay Mateo at sinabing may magaan na ngiti, tunay na kahanga-hanga si Master Crosswell. Isang laso na kahit isang 4-star alchemy god ay hindi kayang lutisin, ikaw ang tunay na nakalutas nito. Ang mga nakamit ng iyong iginagalang na sarili sa alchemy daw ay talagang higit pa sa inaasahan. Kumunat ang noo ni Mateo at seryosong sinabi, sinaktan mo ang mga kasama ko sa tindahan ng gamot ko. Natigilan si Rio at natawa ng hindi niya gusto habang sinasabing, isang langgam lang, kapag nasaktan din siya, ano ba ang problema? Mula sa tono ni Rio, nahulaan na ni Mateo ang kanyang layunin sa pagpunta. Pero ang lalaking ito ay talagang medyo masyadong mapangahas. Hindi niya iisipin na wala siyang talo dahil nakalusot siya sa Divine Lord Realm, di ba? Nagbago ka rin mula sa pagiging langgam para saan ka nagyayabang. Isa ka lang medyo mas malaking langgam ngayon. Naiinis na sabi ni Mateo. 1550. Nagdilim ang mukha ni Rio. Huminga ng malalim ang mga taong nakapalibot at nanunood. Napakagaling talaga nitong si Master Crosswell para maglakas loob na magsalita ng ganito sa isang makapangyarihang Divine Lord Realm. Punk! Napakayabang mo. Pero may kaya kang maging mayabang. Bibigyan kita ng pagkakataon, sumali ka sa aming Sun Moon Gang. Sa hinaharap, sa lupaing ito ng lungsod sa timog, maaari kang gumala ayon sa gusto mo. Talagang walang sino man ang mangangahas na maghanap ng gulo sa iyo tulad ngayon, sabi ni Rio at pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Ngumiti si Mateo at sinabing, pinapapunta mo ba ako rito? Malamig na sabi ni Rio, ang matagumpay na paglusot ng banal na Panginoon na ito ngayon, senyales ito na ang dalawa pang grupo ay mapapahamak. Wala kayong kinabukasan kasunod ni Orb-il. Tumikim si Mateo at may paghamak na sinabi, sa tingin ko ay may hindi ka naiintindihan. Hindi ka pa rin sapat na kwalipikado para manghikayat sa akin. Ang mga taong nakapalibot at nanonood ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Ngunit ang kanilang mga titig ng tumingin kay Mateo ay puno ng paghanga. Ang pang-uuyam na ito ay masyadong walang awa. Nalungkot si Rio at sinabing, tinatanggihan mo ba ang isang toast, para lang uminom ng forfeit? Pero biglang nagsalita si Serena sa pagkakataong ito at sinabing, ang pamantayan ng alchemy ni Master Crosswell ay higit pa sa sapat para makapasok sa Peel Tower. Tulad mo lang, isang maliit na unang patong na banal na Panginoon sa langit, ano ang mga kwalifikasyon mo para humingi sa kanya? Galit na galit si Rio. Dumaan siya sa napakaraming paghihirap at sa wakas ay nakarating sa Divine Lord Realm. Noong una, inakala niyang may sino mang liliko sa paligid niya kapag nakita siya. Hindi niya inaasahan na may dalawang mainitin ang ulo na biglang sumulpot ngayon at hindi man lang siya sineryoso. Wala na bang kwenta ang Divine Lord Realm? Hahaha. Isang maliit at napakaliit na banal na Panginoon ng langit. Batang babae, ang galing naman ng mga salitang yan. Papasok sa Peel Tower. Kailangan din niya ng buhay para makapasok dito. Dahil hindi kayo marunong magpasalamat sa mga pabor, sisirain ng banal na Panginoong ito ang inyong Miracle Hand Parlor ngayon, tingnan ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin para maging walang pigil. Tumawa si Rio sa matinding galit, kinamumuhian ng 2 taong ito na hindi lubos na nakakaalam ng kalawakan ng langit at lupa. Isang pag-agos ng kapangyarihang pandaigdig ang Dom Aloy, na parang isang malaking alon ng baha, na direktang nagpalipad sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang lalaking hindi pa nakakakita ng mundo noon. Nakarating ka sa Divine Lord Realm at ipinagmamalaki mo ang iyong husay. Ang kaunting lakas mo ay nagawang isuksok ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti at kumilos ng maayos kapag nasa loob ng lungsod. Kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ng binibining ito, naniniwala ka ba na may darating at agad kang pupuksain?
Medyo namutla ang kutis ni Serena dahil sa malakas na presyon ni Rio. Ngunit puno pa rin ng paghamak ang mga salita niya. Malinaw na hindi niya sineryoso si Rio, ang makapangyarihang Divine Lord Realm na ito. Kumabog ng malakas ang puso ni Rio, naisip niya, kayang galing ang babaeng ito sa sentro ng lungsod at napakataas ng kanyang katayuan. Pero mabilis niya itong itinanggi. Ang mga minamahal na anak na babae ng lungsod, bawat isa sa kanila ay walang kapantay na mayabang. Paano sila makakapunta sa isang maliit na tindahan ng gamot para maging isang maliit na attendant ng gamot? Siguradong nagpapakita lang ng lakas ang babaeng ito. Hey! Gamit ang inner city para takutin ang banal na Panginoong ito, sa tingin mo ba ay takot na takot ako simula pagkabata? Lilipulin ka ng banal na Panginoong ito, binibini, ngayon. Gusto kong makita kung may darating talaga at lipulin ako. Malamig na sumanghel si Rio, at isang palad ang tumama kay Serena ng may matinding momentum. Boom! Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, ang figure ni Rio ay lumipad paatras, direktang sumabog sa mga kalye. Gulat na gulat ang mga laman loob ni Rio, at parang nawala ng malay ang buong pagkatao niya. Nanginginig siyang tumayo, at tiningnan ang binata sa harap niya ng may matinding gulat. Paano magkakaroon ng kapangyarihan sa Divine Lord Realm dito? Sino ang nagsabing? Lilipulin mo na lang ngayon. Parang mga sulo ang mga mata ni Flavia Nigel, nakatingin sa ibaba kay Rio, ang mga mata niya ay puno ng intensyong pumatay. Natigilan muna si Serena, pero agad na nagpakita ng matinding tuwa. Nagmamadaling hinayla ang braso ni Flavia at sinabing, "Kuya, bakit ka pumunta rito?" Sumulyap si Flavia sa kanya ng may pagmamahal at sinabing, "Kung hindi ako pupunta, hindi ka ba aapihin ng mga tao?" Hehe. Si Kuya pa rin ang pinakamagaling. Spoiled na sabi ni Serena. Mapagmahal na hinaplos ni Flavia ang ulo ni Serena ngunit lumingon siya, malamig ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabi kay Rio, "Tinatanong kita, sino ang lilipulin mo, ha?" Ang ekspresyon ni Rio ay walang kapantay na pangit. Hindi niya inaasahan na biglang lumitaw ang isang makapangyarihang Divine Lord Realm sa gitna ng karamihan. Hindi dapat tingnan kung gaano kabata ang kabilang panig. Ang lakas niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang taong ito ay hindi talaga kayang kalabanan ng isang baguhang-baguhan pa lamang. Kakasabi lang niya ng madaldal, alam niyang may biglang sumugod para lipulin siya. Sino ang makakaintindi sa ganitong uri ng kapaitan? Nasaan ang tinatawag na invincible sa South City? Ang tinatawag na pagwawalis sa lungsod sa timog at pag-iisa ng tatlong gang. Isang batang makapangyarihang Divine Lord, ang kanyang katayuan ay malinaw na pambihira. Talagang galing siya sa inner city. Bukod pa rito, isa itong malaking paksayon sa inner city. Ang kalagayan ng batang babaeng iyon ay talagang pambihira. Pero sa isang batang babae, bakit siya uutusan na parang katulong sa isang maliit na tindahan ng gamot? May sakit ka ba sa pag-iisip? Ngumiti si Rio ng mas pangit pa sa pag-iyak at sinabing, "May mga mata ang isang ito pero hindi nakakakita." Iniisip ko kung taga kanilang pamilya sa lungsod ang batang Panginoon na ito. Mahinahong sinabi ni Flavia, "Hindi ka pa rin karapat-dapat na tawagin akong kapatid mo." May patakaran ng Imperial City na ang mga martial artist ng Divine Lord Realm ay hindi dapat makialam sa mga usapin ng Outer City. Nilalay mo ba ang City Lord Manor ngayon? Umiiyak ng mapait si Rio sa kanyang puso. Kakapasok lang niya sa Divine Lord Realm at hindi pa siya nakakarating sa Inner City. Sa simula, gusto niya munang hiwain ang isang buhol gamit ang isang matalas na kutsilyo, direktang pag-isahin ang tatlong grupo bago magsalita. Sa ganitong uri ng bagay, ang Inner City ay magbubukas din ng isang mata at magsasara ng isang mata, palihim na pinapayagan ito. Tutal, ang mga taong ito sa labas ng lungsod ay hindi naiiba sa mga langgam sa paningin ng panloob na lungsod. Para kay Rio, nang pumasok siya sa Inner City, kailangan din niya ang suporta ng mga cultivation resources. Malinaw na matapos pagsamasamahin ang tatlong gang, ang bagong Sun Moon Gang ay maaaring magbigay sa kanya ng mga mapagkukunan ng cultivation ng walang humpay. Maliban na lang, ang ideal ay lubos na pinagkalooban, ngunit ang katotohanan ay pawang kalokohan lamang. Sino ang mag-aakala na napakamalas pala niya, na may nakasalubong siyang isang taong galing sa Inner City ng kakalusot lang niya? Ito. Ako.
Ako. Nauutol na sabi ni Rio at hindi man lang matapos ang kanyang mga pangungusap. Nang makita ni na Josh at Yubal ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng walang kapantay na kalungkutan. Akala nila noong una ay mayroon na silang malaking taga-suporta ngayon. Sa huli, ang pangunahing taga-suporta ay biglang bumangon at sinampal hanggang sa mamatay. Ang maliit at hindi kapansin-pansing tindahan ng gamot na ito, ang pinagmulan nito ay talagang malalim. Tinawag talaga ng babaeng ito ang powerhouse ng Divine Lord Realm na ito bilang kuya, kung gayon ang kanyang katayuan ay talagang pambihira. Gayunpaman, isang dalagang kusang loob na naging katulong ang siyang inutusan sa loob ng maliit na tindahan ng gamot na ito. Tapos ang background ni Master Crosswell. Maaari kayang si Master Crosswell ang bagong usbong na henyong alchemist ng Peel Tower. Ang pagpunta sa Outer City para magsabit ng signboard na will grant all requests, ay para magsanay. Habang iniisip ng lahat, mas lalo itong nagiging maaasahan. Tila ang paliwanag na ito lamang ang pinakalohikal. Sa paningin ng lahat, ang imahe ni Mateo ay naging napakataas at walang kapantay. Bagamat si Flavia ay kapareho ni Rio, parehong mga first player Heaven Divine Lord martial artist, ang marangal na hangin na lumalabas sa kanyang katawan ang wala kay Rio. Nakita ko lang siyang malamig na nagsabi, pumunta ka sa pasukan ng Inner City at hintayin mo ako. Mamaya, isasama kita sa Marshall Tower at paparusahan kita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rio, at natarante niyang sinabi, ito. Kamahalan, ako. Kumunat ang noo ni Flavia at malungkot niyang sinabi, ano? May problema ka ba? Para maglakas loob kang magreklamo tungkol sa pagpatay sa mga tao ng aking Nigel family, aaminin kong napakamatapang mo. Nang inig ang buong katawan ni Rio, nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhad siya ng may kalabog, sumigaw ng hindi sinasadya, ikaw. Ikaw ay miyembro ng pamilya Nigel. No, oo, isa itong euphemism para sa mga suso. Ang ideal ay malalaking suso, ngunit ang katotohanan ay patag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.